Tahimik na naglalakad si Hazel sa mahabang hallway ng Fortress headquarters. Mas kilala siya sa Fortress Organization bilang Agent Gemini. Agent Gemini! Napalingon si Hazel nang marinig ang boses ng isang babae. Kaagad siyang ngumiti at nagbigay galang nang makita si Agent Kira, ang isa sa mga boss ng Fortress. Yes, ma'am? Magalang niyang tugon. Boss Ami wants to see you right now. Bahagya siyang nagtaka dahil wala naman siyang naka-schedule na briefing ngayon. Noted, ma'am. Tugon na lang niya, saka mabilis na nagtungo sa opisina ni Boss Ami. 2 beses siyang kumatok sa pinto bago narinig ang boses mula sa loob. Come in. Pagpasok ni Hazel, nadatnan niya si Boss Ami sa harap ng digital map ng lalawigan ng Laguna. Good afternoon, Boss Ami. May emergency tayo. Kaagad nitong sabi. Lumapit si Boss Ami sa malaking screen at lumitaw ang isang pulang marker sa Barangay Santa Barbara, San Pablo City, Laguna. May excavation site ang National Heritage Research Project dito. 3 araw na nakalipas nakadiskubre sila ng isang pambihirang artifact. Isang sinaunang engineering school na naglalaman ng detalyadong disenyo at mga tala tungkol sa paggawa ng isang lumang uri ng sandata. Isa tong dokumentong matagal nang nawawala at itinuturing na mahalagang bahagi ng kasaysayan ng military technology. Napakunot noo si Hazel sa narinig. Pamilyar sa kanya ang lugar at ang ginagawang proyekto roon. Hindi lang historical value ang meron sa dokumentong to. Pagpapatuloy ni Boss Ami. Ang impormasyon sa loob nito ay maaaring gamitin upang pag-aralan at kopyahin ang isang lumang weapon design. Kung mapupunta to sa black market, maaaring ibenta to sa mga grupong gustong gamitin ang kaalaman para sa sariling interes. Doon naka-assign si Daddy bilang lead archaeologist ng excavation team, boss. Saan niya? Tama ka. Dahil sa posibilidad na may mga artifact na maaaring gamitin bilang military technology, hiniling ng pamahalaan ng lihim na suporta ng Fortress bilang security at technical consultant. Tumingin si Boss Ami kay Hazel. 3 hours ago, nawalan kami ng communication sa buong site. Ang huling taong nagpadala ng report ay si Dr. Rafael Diwata, ang daddy mo. Nagpalit ang holographic screen at lumitaw ang larawan ng isang maliit na silver device. Tumingin doon si Boss Ami. Ito ang emergency locator device, Agent Gemini. Standard equipment to ng Fortress para sa lahat ng field consultants at research personnel na nasa high-risk operation tulad ng daddy mo. Matagal na siyang tumutulong sa organisasyon kaya isa siya sa mayroon nito. Kapag matagal na walang movement ang nagsusuot nito o nakadetect ito ng matinding impact, automatic itong nagpapadala ng encrypted distress signal sa command center ng organization. Bahagyang nanlamig ang mukha ni Hazel. Hindi basta-basta nawawala sa komunikasyon ng kanyang ama. Bilang veteranong field consultant ng Fortress, kilala itong maingat sa bawat operasyon. Ang problema, may indikasyon din na may ibang grupo ang naghahanap sa artifact. Pagpapatuloy ni Boss Ami. Bumuntong hininga si Hazel at tuwid na tumayo. Inaasahan na niya ang sunod na sasabihin ni Boss Ami at pilit isinantabi ang mga negatibong pumapasok sa isip niya. Bilang senior researcher ng Invention and Ammunition Chambers, isa ka sa mga eksperto sa pagsusuri ng historical artifacts, ancient weapons, at mga high-value relics na nakukumpiska sa iba't ibang operasyon ng organisasyon. At ikaw ang pinakaangkop na humawak ng kasong to, Agent Gemini. Sandali itong tumigil at tumingin sa kanya. Marami sa iyong kaalaman ay namana mo kay Dr. Rafael. Hindi kita pinipili dahil anak ka niya. Pinipili kita dahil ikaw ang pinakamahusay na tao para sa misyong to. Siguraduhin mong hindi mapupunta sa maling kamay ang artifact. Head to the site first. Backup will be about 30 minutes behind you. Tumango si Hazel at marahang yumuko. I'm on my way, boss. Pagkalabas ng opisina ni Boss Ami, kaagad tinawagan ni Hazel ang fiancé niyang si Ziggy. Isa itong kilalang artifact collector at businessman na nakilala niya sa isang archaeological conference na dinaluhan nila ng kanyang ama. Bilang kapwa interesado sa kasaysayan at mga sinaunang artifact, mabilis silang nagkasundo at naging magkaibigan. Habang tumatagal, mas lalo nilang nakilala ang isa't isa hanggang sa nauwi ang kanilang pagkakaibigan sa pag-iibigan. Makalipas ang ilang taon, nagpropose si Ziggy at buong puso niya itong tinanggap. 1 taon na silang engaged at nakatakda na ang kanilang kasal sa susunod na buwan. Nakahanda na ang lahat at ipamamahagi na lamang nila ang wedding invitation sa mga bisita. Hello, hon. I miss you. Malambing nitong sagot sa kabilang linya. Napangiti si Hazel.
Likas na malambing, maalaga at mapagmahal ang fiancé niya. Ilan lamang yon sa maraming katangiang naging dahilan kung bakit niya ito minahal. "Hon, I'll be late later. May pupuntahan akong excavation site sa Laguna. May dadiskubre raw na lumang artifact at kailangan kong tumulong sa pagsusuri ng ilang historical documents na na-recover. May kinalaman daw yun sa paggawa ng lumang sandata." Paliwanag ni Hazel na hindi sinasabing misyon ang totoong dahilan ng pagpunta niya roon. Wala itong ideya na isa siyang secret agent. Ang alam lang nito ay nagtatrabaho siya bilang senior researcher sa isang pribadong research and development company na may peking opisina sa Makati. Kailangan niya mag-ingat lalo pat confidential ang kanyang trabaho. Siguro kapag mag-asawa na sila, masasabi na niya ang buong katotohanan tungkol sa trabaho niya. "Work again?" May halong biro ngunit may bahid ng pag-aalalang tanong ni Ziggy. "Yes, emergency lang. Sana matapos agad para makauwi ako ng maaga." "Mag-iingat ka ah. Alam mo naman kapag tungkol sa mga bagong discovery, kuminsan may mga treasure hunters o smugglers na nakikisawsaw. Ayoko mapahama ka. Malapit na tayong ikasal." Nag-aalala nitong sabi. Bahagyang natigilan si Hazel. Hindi alam ni Ziggy kung gaano kalapit ang sinabi nito sa totoong sitwasyon at totoo niyang trabaho. "I will." Maikli pero may ngiting sagot niya. "Call me kapag pauwi ka na at huwag ka magpapalipas ng gutom." "Oo, I promise." "I love you, hon." "I love you too, hon. I'll call you later. Bye." Paalam ni Hazel sabay halik sa kanyang phone na parang ipinapadala niya ang halik na yon sa fiancé niya. Narinig pa niya itong tumawa bago niya patayin ang tawag. Pagkababa ng tawag, unti-unting nawala ang ngiti sa labi ni Hazel. Muli niyang binalikan sa isip ang mga sinabi ni Boss Ami. Kung totoo ngang may ibang grupong naghahanap sa artifact, hindi lang ang dokumento ang nasa panganib, pati na rin ang kanyang ama at ang buong excavation team. Makalipas sa mahigit isang oras, bandang dapit hapon, huminto ang SUV ni Hazel sa dulo ng isang makitid na kalsadang napapaligiran ng taniman ng nyog at saging na may mahahabang damo. Sa unahan ay nakatayo ang bakod ng Monteverde Excavation Site, isang lumang Spanish period estate na ilang buwan nang hinuhukay ng mga archaeologist. Nakiramdam si Hazel pagkababa ng sasakyan. Kahina-hinala ang katahimikan sa paligid. Inayos muna niya ang suot niyang khaki filled jacket na nakapatong sa olive green na utility shirt, cargo pants at hiking boots, saka inilabas ang kanyang service pistol at dahan-dahang pumasok sa loob. Nagkalat ang mga nahulog na excavation tools sa lupa. May mga basag na ilaw, natumbang mesa at nagkalat na mga dokumento at kagamitan. Ang ilang kahon at cabinet ng artifact samples ay nakabukas na waring hinalughog ng kung sino. Habang masusing nagmamasid sa paligid, napansin ni Hazel ang isang anino sa gilid ng warehouse. "Freeze!" Sigaw niya sabay tutok ng pistol. Pero sa halip na huminto, tumakbo ang lalaki. Napansin niya ang hawak nitong lumang tela na hinala niya may kinalaman sa nahukay na artifact, kaya agad niya itong sinundan. Tumalon ang lalaki sa ibabaw ng mga kahoy na crate. Nang sumunod siya, bigla nitong itinulak ang mga crate patungo sa kanya. Bahagya siyang umatras para umiwas, pero hindi siya tumigil at mabilis pa rin kumilos. Ginamit niya ang mga kahoy na gumulong sa harapan niya bilang tuntungan, saka tumawid sa kabilang direksyon. "Shucks!" Napasigaw si Hazel nang bigla siyang salubungin ng lalaki ng hampas gamit ang isang pala. Wala siyang sapat na oras para umatras o tuluyang umiwas. Dahil sa bilis ng kanyang pagtakbo, nakapwesto ang bigat ng katawan niya sa unahan. Kaya imbis na tumalon palayo, nag-slide siya sa isang split sabay bend ng katawan patalikod. Lumagpas ang pala ng lalaki sa ibabaw ng ulo niya. Sa isang iklap, pinagdikit ni Hazel ang nakasplit na mga binti upang hulihin ang paa ng lalaki sabay ikot ng katawan at pwersahan itong ibinagsak sa lupa. Bago pa ito makarecover, nakatutok na ang baril niya sa tiyan nito. "Hihinto ka o butas ang tiyan mo?" Malamig niyang babala. Humisi ang lalaki kasunod ng sunod-sunod na putok sa direksyon ni Hazel. Kasabay niyon, malakas siya nitong itinulak. Tumansik ang baril mula sa kamay niya, kaya agad siyang dumapa sa likod ng mga crates para makaiwas. Ngunit bago pa tuluyang makalayo ang lalaki, nahawakan niya ang telang hawak nito. Sa lakas ng pagkakahablot, nabuksan ang tela at nalaglag ang scroll mula sa loob niyon. Sabay nilang dinampot ang scroll at kapwa nila ito nahawakan.
Nag-agawan sila hanggang mapunit ang scroll sa gitna. Naitakas ng lalaki ang kalahati, habang ang natitirang piraso ay naiwan sa kamay niya. Ilang saglit lang narinig na ni Hazel ang tunog ng papalayang motorsiklo. Peste! Hindi nag-iisang lalaking yun. Maktol niya saka lumabas sa pinagtataguan at dinampot ang baril niya. Tinignan ni Hazel ang napunit na scroll at laking gulat niya na yun ang artifact na naglalaman ng mga tala tungkol sa paggawa ng armas. Isinuksok niya yun sa baywang saka bumalik sa excavation pit. Doon niya nakita ang isang pamilyar na sombrero, sirang salamin at ang maliit na silver device na kumikislap pa rin ang pulang ilaw. Nagimbal si Hazel nang makita niya ang ama na nakahandusay sa ilalim ng bahagyang gumuhong hukay. Daddy? Nagmamadali siyang lumapit at lumuhod sa tabi nito. Nanginginig ang mga kamay niyang kinapa ang pulsuhan ng ama at umaasang may maramdaman pa siyang tibok mula roon. Ngunit nang makumpirmang wala ng pag-asa, tuluyan nang bumigay ang kanyang pagpipigil. Bumuhos ang masagana niyang luha habang mahigpit niyang hinawakan ang malamig nitong kamay. Daddy! Hagulgol niyang sigaw. Kasabay ng pag-iyak, narinig ni Hazel ang sunod-sunod na paghinto ng mga sasakyan sa labas ng excavation site. Ilang agent ng Fortress ang mabilis na pumasok sa lugar. 2 medic ang agad na lumapit kay Dr. Rafael habang ang iba naman ay nagkalat sa buong excavation site. Agent Gemini, kami na bahala sa katawan ni Dr. Rafael. Malungkot na sabi ni Sagittarius, kasama si Nurse Daphne. Pinahid ni Hazel ang luha sa kanyang pisngi sa kamarahang tumango. Pagkaalis ng 2 medic, lumapit naman sa kanya si Captain McLaren, ang tumatayong leader ng backup team. Agent Gemini, are you injured? Tanong nito. Bahagya siyang umiling. No, Captain. Pero may nakatakas na lalaki. Nasa edad 30 hanggang 40. Humigit kubulang 5 foot at 10 inches ang taas. Payat ang pangangatawan, kulot ang buhok, at nakasuot ng itim na jacket. Tinangka ko siyang habulin pero nakatakas siya sa kanyang motorsiklo. Hinala ko hindi lang siya nag-iisa. Halos pabulong niyang sabi habang tinatanaw ang walang buhay na katawan ng kanyang ama. Direction. North Access Road. Tugon pa rin niya. Agad na pinindot ni Captain McLaren ang communication earpiece. One unidentified male suspect fled the scene on a motorcycle, heading north via the access road. Dispatch nearby units and request CCTV footage from all highways leading out of the area. Sabi nito sa kabilang linya. Matapos magbigay ng order ni Captain McLaren, natuklasan din ng ibang agent ang 4 na miyembro ng excavation team sa research tent na pawang walang malay. May injection mark sa leeg ang mga ito na sinadyang patulugin. Pero si Dr. Rafael ay walang buhay na iniwan sa hukay. Captain, ipagkakatiwala ko sa iyong pagbibigay ng scroll na to kay Boss Ami. Kalahati lang to dahil yung kalahati nadala ng tumakas na lalaki. Hindi rin nila magagamit yun kung wala to. Aasikasuhin ko lang ang daddy ko. Malungkot niyang sabi, saka ibinigay ang kalahati ng scroll sa kapitan. Sige, ako nang bahala rito. Pagkabigay sa scroll, sumunod na si Hazel kina Agent Sagittarius at Nurse Daphne. Makalipas ang ilang oras, kahit nagdadalamhati, inasikaso muna ni Hazel ang labi ng kanyang ama. Sinamahan niya ito hanggang sa morgue at nanatili roon hanggang dumating ang funeral service. I'm sorry, Dad. Late na akong dumating. Umiiyak niyang sabi, wala akong kwentang anak. Hindi ko nagamit ang kakayahan ko para ipagtanggol ka. I'm really sorry, Dad. Sa sandaling yon, hindi siya isang agent, kundi isang anak na nawala ng ama. Nang matapos ang lahat ng kailangang asikasuhin, saka lamang umuwi si Hazel sa condo nila ni Ziggy sa Taguig. Mabigat pa rin ang pakiramdam niya habang binabagtas ang daan pa uwi. Pagkabukas niya ng pinto ng bahay, agad siyang sinalubong ng mahinang tugtog ng isang lumang love song mula sa speaker sa sala. Kaagad na dumako ang tingin niya sa sofa kung saan nakaupo si Ziggy. Nakasuot ito ng puting sando at kulay abong pajama. Nakahalukip-kip ang mga braso nito sa matipunong dibdib habang nakasandal at tila nakatulog sa kakahintay. Tahimik na lumapit si Hazel at umupo sa tabi nito. Marahan niya itong niyakap, dahilan upang magising si Ziggy. Han, nakauwi ka na pala. Sabi nito na kaagad pumalibot ang isang braso sa balikat niya. Hinihintay ko ang tawag mo para sana nasundo kita. Ayos ka lang ba? Sa tanong na yon,
Muling tumulo ang mga luha ni Hazel. Tila pinipiga ang kanyang puso kapag naaalala ang nangyari sa daddy niya. Han, what happened? Natataranta at nag-aalalang tanong ni Ziggy. Si daddy. Wala na si daddy. Patay na siya. Mahigpit siyang niyakap ni Ziggy habang hinahaplos ang kanyang likod. Hindi muna ito nagtanong at hinayaan siyang mailabas ang lahat ng sakit sa dibdib niya. Makalipas ang ilang minuto ay bahagyang kumalas si Hazel. Ayos ka na ba, Han? Malumanay na tanong ni Ziggy. Marahang umiling si Hazel. Hinaplos ni Ziggy ang pisngi niya at bakas sa mga mata nito ang pag-aalala. You're not alone, Han. I'm always here. Sabi nito saka muli siyang niyakap. Thank you, Han. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka sa tabi ko. Magaan at saglit siya nitong hinalikan sa labi. Sandaling pumikit si Hazel. Huwag mong pasanin ang problema dahil kasama mo ako. Handa akong dalhin ng bigat sa puso mo para lang gumaan na pakiramdam mo. Hinawakan ni Hazel ang kamay ni Ziggy. Han, tungkol sa kasal natin. Huminga muna siya ng malalim bago muling nagsalita. I'm sorry kung hindi ko pa kaya maging masaya pagkatapos ng nangyari kay Daddy. Ayoko maging unfair sa'yo kung malungkot ako sa araw ng kasal natin. Naunawaan ko, Han. Huwag mo munang isipin ang kasal natin. Ika-cancel ko na lang ang reservation ko sa venue at simbahan. Hindi yun ang mahalaga sa ngayon. Ang mahalaga ay ang nararamdaman mo. Alam ko nagluluksa ka pa ngayon. Huwag ka mag-alala dahil nandito lang ako at hindi ako aalis sa tabi mo. Kapag dumating ang panahong handa ka na, saka natin pag-uusapan ng tungkol sa kasal. Hindi naman tayo nagmamadali eh. At saka para na rin tayong mag-asawa ngayon kahit walang kasal. 4 na buwan na tayong magkasama sa iisang bahay. Araw-araw kitang nakakasama at naaalagaan. Yun ang mahalaga sa akin. Sa sinabi ni Ziggy, bahagyang gumaan ang pakiramdam ni Hazel. Likas ang pagiging maunawain nito. Hindi siya nagkamali sa lalaking pinili niyang makasama habang buhay. Maraming salamat, Han. Isang linggong ibinurol ang ama ni Hazel. Sa buong lamay, nakiramay ang mga dati nitong kasamahan sa trabaho, ilang agent ng Fortress at maging ang kanyang ina na meron ng sariling pamilya. Maayos pa rin ang relasyon niya sa kanyang ina sa kabila ng pagkikipaghiwalay nito sa kanyang ama. Hindi niya ito kailanman sinisi. Nauunawaan niyang mas naging prioridad ng kanyang ama ang trabaho kaysa sa pamilya, dahilan upang tuluyang masira ang pagsasama ng mga magulang niya. Sa kabila niyon, naging mabuti at mapagmahal na ama ang kanyang daddy sa kanya. Kaya napakahirap tanggapin ang pagkawala nito. Nagpapasalamat naman siya dahil palaging nasa tabi niya si Ziggy. Malaking tulong ang presensya nito para malampasan niya ang pagdadalamhati. Anak, alam kong walang salitang makakapawi sa sakit ng pagkawala ng daddy mo. Pero alam kong kaya mo yan. May taong handang umiyak kasama mo, umalalay sa'yo, at hintayin ang muling pagngiti mo. At si Ziggy yon. Kasama mo siya sa labang to. Malumanay na sabi ni Luisa. Thank you, Mommy. Pagkatapos ng libing, bumalik si Hazel sa trabaho. 3 araw matapos mailibing si Dr. Rafael, muli siyang ipinatawag ni Boss Ami. Ilang araw kitang hinayaang magluksa bilang anak, Agent Gemini. Pero simula sa sandaling to, kailangan kita bilang isang agent ng Fortress. Panimula ni Boss Ami nang pumasok siya sa opisina nito. Bagamat may bakas pa rin ang pagod at lungkot sa mukha ni Hazel, matatag na ang kanyang mga mata. Hindi na siya ang anak na naghahanap ng sagot sa pagkawala ng ama niya. Isa na siyang agent na handang harapin ang katotohanan. I'm ready, boss. Marahan itong umiti, tila nasiyahan sa ipinakita niyang katatagan. Natapos na ang forensic investigation at ngayon sigurado na kami, hindi aksidente ang pagkamatay ni Dr. Rafael. Nagbago ang laman ng malaking screen sa harap nila. Lumabas ang mga larawan mula sa excavation pit, ang lugar kung saan natagpuan ang bangkay ni Dr. Rafael. Kasunod nito ang forensic findings na may taong nagbigay rito ng sedative na naging dahilan upang hindi ito makalaban at tuluyang mahulog sa butas. Sumunod na lumitaw ang talaan ng mga nawawalang artifact mula sa excavation. Hindi lamang ang sinaunang scroll na naglalaman ng talaan ng paggawaan ng sandata ang nawawala. Marami pang mahahalagang artifact at dokumento ang kinuha. At ang pinakahuli sa screen ay ang huling encrypted message ni Dr. Rafael. The collector is closer than I thought.
Matagal na tumingin si Hazel sa mga salitang yon at muling bumalik ang bigat ng pagkawala ng kanyang ama. Diretsong tumingin si Boss Ami sa kanya. Your mission is not yet over, Agent Gemini. Hindi inabutang buhay ng mga agent natin ng mga lalaking tumakas. Kinitil nila ang sarili nilang buhay bago pa sila mahuli. Ngunit wala na sa kanilang kalahati ng scroll. Huminga ng malalim si Hazel bago tumingin sa kanya. What are your orders, boss? Hanapin mo at hulihin ang pumatay sa daddy mo at ibagsak mo ang sindikatong nagnanakaw ng mahahalagang artifact ng bansang to. Mariing tugon ni Boss Ami. Understood, boss. Ilang araw matapos matanggap ang misyon, natukoy ni Hazel ang Magic Palm Spa, isang eksklusibong spa sa Alabang kung saan madalas magtipon ng ilang kilalang collectors at negosyante na maaaring konektado sa sindikato. Sa tulong ng Fortress, nakapasok siya roon bilang isang masahista upang palihim na magkalap ng impormasyon. Nakatulong din ang palagi niyang pagmamasahe sa kanyang ama at kay Ziggy para maging maayos ang trabaho niya. Bilang bahagi ng kanyang disguise, nagsuot siya ng hanggang balikat na wig, naglagay ng peking nunal sa pisngi, gumamit ng prosthetics upang baguhin ang hugis ng kanyang ilong, at bahagyang pinakapal ang kanyang kilay. Nakumpleto ang pagbabago sa suot niyang makapal na salamin na itim ang frame na wala namang grado. Too much stress, sir? Magalang na tanong ni Hazel sa isang VIP client na nasa early 50s habang pinapahid niya ang aromatic oil sa likod nito. Napamuntong hininga ang lalaki. Yes, kaya galingan mo ang pagmamasahe para mabigyan kita ng bonus, miss. Wow, ang generous mo naman po, sir. Maraming salamat po in advance. Magiliw niyang tugon. Tumawa ang kliyente at mukhang naaliw sa kanya. Makalipas ang ilang minuto ay bumukas ang pinto ng VIP room. Pumasok ang isa pang babaeng therapist kasama ang isang lalaking halos mapalaglag ang puso ni Hazel. Walang iba kundi si Ziggy na nakasuot ng puting roba. Gosh, bakit narito si Ziggy? Libre naman ang masahe sa bahay Pero bakit pumupunta pa siya dito? Hindi pa ba sapat ang galing ko sa pagmamasahe at naghahanap pa siya ng ibang masahista? Bulong niya sa isip. Hindi naman siya overthinker, pero ngayon kung ano-ano ang iniisip niya. Kailanman, hindi nito nabanggit na pumupunta ito sa spa para magpamasahe. Mabilis na umiwas ng tingin si Hazel bago pa siya mapansin ni Ziggy. Tumalikod siya sa direksyon nito sa pagkataranta at sandaling nakalimutan na may suot siyang disguise. Mabuti na lang at kasama ang face mask sa itim nilang therapist uniform, kaya sigurado siyang walang pagkakakilanlan bilang Hazel sa kanya. Mr. Candelaria! Napalunok si Hazel kahit hindi siya ang tinatawag ni Ziggy. Tumingin dito ang lalaking minamasahe niya, saka malawak ng umiti. Umalis ito sa massage bed at lumapit sa fiancé niya. Mr. Robinson, akala ko hindi ka na darating. Magiliw nitong sabi saka nakipagkamay kay Ziggy. Nakayuko lang si Hazel habang nagbabatian ang dalawa. Nasaan pala ang Uncle Hunter mo? Muling tanong ng Ginoo. He couldn't make it today, so I'm taking his place. Formal na tugon ni Ziggy. Nanibago si Hazel sa tono ng pananalita ni Ziggy. Para bang ibang tao ang nasa harapan niya at hindi ang lalaking araw-araw niyang nakakasama. Mas mature itong magsalita, intimidating at puno ng otoridad. Maging ang tindig nito ay matatag at umaapaw sa kumpiyansa. Malayong malayo sa lalaking mahilig magpa-cuddle sa bahay. Ang mga matang dati puno ng malalambing na puffy eyes ay naging matalim at malamig. Sapat upang magpatindig ng balahibo sa sino mang makatapat ng tingin nito. Good, but before we talk business, let's relax first. I recommend this therapist for you. She's excellent. I'm sure you'll enjoy the session. Pagreto ni Mr. Candelaria kay Hazel. Alright. Seryoso pa ring tugon ni Ziggy bago hinubad ang suot na roba at tanging puting tela na nakatapi sa bewang lamang ang suot nito. Pinandilatan ni Hazel ng mga mata ang kasamang therapist nang maglakbay ang tingin nito sa matipunong katawan ng fiancé niya. Naiinis siya sa malagkit nitong tingin at parang gusto niyang dukutin ang mga mata nito. Nagtataka na rin siya sa kanyang sarili dahil likas na mahaba ang pasensya niya. Pero ngayon, mabilis magbago ang mood niya. You may start the session, miss. Pukaw ni Ziggy sa kanya bago dumapa sa massage bed. Naglagay ng aromatic oil sa kamay si Hazel, saka ipinahid sa malapad na likuran ni Ziggy. Dala ng inis, nadidiinan niya ang pagmamasahe nito. Is this the excellent session you were talking about, Mr. Candelaria?
I think she wants to break my bones. Saad ni Ziggy. Malaki kasi ang katawan mo, Mr. Rohinson. Baka kailangan niyang gamitan ng puwersa para maramdaman mo ang masahe niya. Natatawang tugon ng Ginoo. Sir, kung gusto mo, ako na lang magmamasahe sa'yo. Mas maingat po ako at tiyak nagiginhawa ang pakiramdam mo. Suhestyon ng isang therapist. Hindi na kailangan. Mabilis na tutol ni Hazel na bahagyang binago ang kanyang boses para hindi siya makilala ni Ziggy. Tama si Mr. Candelaria. Kailangan ng kaunting pwersa dahil malaki at matitigas ang muscle ni Mr. Rohinson. Patikim lang yung kanina para sa mas maginhawang session. Inirapan lang si Hazel ng isang therapist. Hinding-hindi niya hahayaan na lumapat ang kamay nito sa katawan ni Ziggy. Inayos niya ang pagmamasahe, pero nagulat siya nang biglang tumihaya si Ziggy at lumapat ang palad niya sa matitigas nitong abs. Hindi niya napigilan ang sarili na haplusin yon. Ang swerte talaga niya dahil ganitong lalaki ang ibinigay ni Lord sa kanya. Para siyang may sariling Greek god mula sa Olympus. Stop! Madiin itong sabi sa bihawak sa braso niya. Umangat ang tingin ni Hazel kay Ziggy. May hindi maipaliwanag na ekspresyon sa mukha nito na maging siya'y hindi maipaliwanag. Ngunit kunot na kunot ang noo nito at nanunuri ang mga tingin. Sir, bakit po? Who are you? Nalilito nitong tanong. May problema ba, Mr. Rohinson? Tanong naman ni Mr. Candelaria nang mapansin ang sitwasyon nila. The way she moves her hands reminds me of someone I know. Really? Who? Si Samantha ba? May massage session na ba kayo ng pamangkin ko? Hindi ko alam na nakita na pala kayo. It's a good sign para mas makilala niyo ang isa't isa bago ang kasal niyo. Nanlamig si Hazel sa narinig. Nag-init ang sulok ng kanyang mga mata nang baliwalang binitiwan ni Ziggy ang braso niya at muling bumalik sa pagkakadapa. Hindi man lamang nito itinama ang sinabi ni Mr. Candelaria at hindi rin nito itinanggi ang tungkol sa babaeng binanggit ng Ginoo. Finish the session, miss. Do it quickly. Don't waste my time. We have urgent business to discuss after this. Nagpatuloy sa ginagawa si Hazel, pero hindi mawala sa isip niya ang mga narinig. Gayunpaman, hindi rin niya nakalimutang pasimpleng maglagay ng camera at hearing device sa bawat silid ng spa. Nakaantabay sa command center ng Spy Division si Agent Squirrel na siyang susubaybay sa bawat usapan at ilos ng mga taong maaaring konektado sa sindikato. Kinagabihan na unang umuwi sa bahay si Hazel. Nagluto siya at hinintay si Ziggy. Pero kapansin-pansin ang pagbabago sa kilos nito pagka-uwi ng bahay. Wala itong yakap at halik na pagbati sa kanya at dumiretso agad sa silid nila. Sinundan niya ito roon dahil nag-aalala siya. What's wrong, hon? May problema ba sa trabaho? Tanong niya sa nobyo. Matamlay itong umiti. Wala, Han. Maliligo lang ako. Nagluto ako ng paborito mong sinigang. Busog na ako, Han. Kumain na ako sa labas. Malambing nitong tugon. Sige. Ihahanda ko na lang ang malinis mong damit pamalit. Wala itong tugon at pumasok na lang sa banyo. Napabuntong hininga si Hazel at hindi niya maiwasang masaktan sa ikinikilos ngayon ni Ziggy. Ipinagsawalang bahala na lamang ngayon dahil baka pagod lang ito sa trabaho. Ilang araw itong ganoon pero hindi naman ito sinasabi ang dahilan. Ngunit isang umaga, biglang bumalik sa dating lambing si Ziggy. Pero nasobrahan naman. Halos ayaw na siya nitong bitiwan. Ziggy, bumangon na tayo. Magluluto pa ako. Baka mahuli tayo sa trabaho. Mas hinigpitan nito ang yakap sa kanya. Let's stay like this for the whole day. Please, Han. Paglalambing nito, saka siya pinaliguan ng maliliit na halik sa pisngi at leeg. Stop it, Ziggy. Nakikiliti ako. May trabaho pa ako. Hindi pwedeng umabsent. Nakangiti niyang sabi. Tumigil si Ziggy at tumingin ng seryoso sa kanya. Pero nakapaut ang mga labi. Please, Han. Ngayon lang ako humihiling sa'yo. Pagbigyan mo na ako. Puro na lang kasi tayo trabaho. Wala na tayong time para sa isa't isa. Hindi niya matiis ang mukhang papi nitong itsura, kaya mabilis niya itong hinalikan sa labi. Sige, susubukan kong magpaalam sa opisina. Umaliwalas ang mukha ni Ziggy. Thank you, Han. Tumawag si Hazel sa spa para magpaalam na hindi makakapasok ngayong araw. Mabuti na lamang at kakaunti ang mga kliyente tuwing weekdays, kaya walang naging problema sa pagliban niya. Wala ring problema sa headquarters dahil tatawagan na lamang siya kapag may emergency tungkol sa misyon niya. Pero buong araw ay hindi siya nagambala ng tawag.
Maghapon silang nagbonding ni Ziggy sa loob ng bahay na unang beses nilang ginawa simula nang magsama sila. Pagsapit ng gabi, magkatabi silang umiinom ng wine sa veranda. Pareho silang nakaupo sa wooden bench habang nakatanaw sa city lights. Sana ganito na lang tayo palagi, Han. Walang problema at masaya. Mahina nitong sabi na tila walang intensyong iparinig sa kanya, pero nakaabot pa rin sa pandinig niya. Yumakap si Hazel sa bewang ni Ziggy. Kung may problema ka, sabihin mo lang sa akin, Ziggy. Tutulong ako sa abot ng makakaya ko. Pahiwatig niya rito. Humugot lang ito ng malalim na buntong hininga, saka umalakbay sa kanya. Mukhang wala itong planong sabihin sa kanya ang tungkol kay Samantha. Hindi rin niya magawang buksan ang usapan tungkol doon dahil baka mabisto nito ang disguise niya bilang masahista. I love you, Han. Malambing nitong bulong, pero ramdam niyang may mabigat na bagay itong dinadala ngayon. I love you too. Don't keep everything to yourself. You can always talk to me. Kahit hindi pa tayo kasal, mag-asawa na rin tayo. At ang mag-asawa, magkatuwang sa lahat ng bagay. Tanging halik sa kanyang noo ang naging tugon ni Ziggy sa kanya. Lumipas ang ilang oras hanggang bumalik sila sa loob ng kondo at natulog. Naging tahimik na ito. Hindi lang yon. Dahil ng mga sumunod na araw, halatang may malalim itong iniisip at halos ituring na siyang parang hangin ng fiancé niya. Isang umaga, nagising si Hazel na wala na sa tabi niya si Ziggy. Sinubukan niya itong tawagan dahil wala namang pasok sa opisina, pero hindi ito sumasagot. Nagpadala na lamang siya ng message kung nasaan ito at tanging reply nito ay Jim. Isang salita na nagpakirot na naman sa puso niya. Unti-unti na siyang nagbabago. Malungkot niyang sabi. Binitiwan ni Hazel ang cellphone saka bumaba ng kama. Pero tila bumaliktad ang kanyang sikmura. Tumakbo siya sa banyo at sumuka hanggang sa manghina ang katawan niya. Naghilamos si Hazel at napatitig na lamang sa salamin. Buntis ba ako? Para makasigurado, bumili siya ng pregnancy test sa pinakamalapit na convenience store saka nag-test pagka-uwi niya ng bahay. Oh my God! Buntis ako! Bulalas niya na positibo ang resulta. Para sa konkretong resulta, bumisita agad siya sa isang OB-GYN at nakumpirmang isang buwan na siyang buntis. Masaya niyang tinanggap ang balita at kaagad niyang tinawagan si Ziggy pag-uwi niya sa bahay. Nakahinga siya ng maluwag nang agad itong sumagot. Ziggy? What do you want, Hazel? I'm busy. Malamig nitong putol sa sasabihin niya na biglang nagpalungkot sa kanya. Wala ka naman trabaho ngayon, di ba? Nasaan ka? Hindi ka pa rin umuuwi hanggang ngayon. Kung wala kang sasabihin, papatayin ko na to. Nagdalawang isip si Hazel kung sasabihin niya rito ang tungkol sa pagbubuntis niya. Sa kilos at pananalita ngayon ni Ziggy, parang hindi na ito ang Ziggy na nangako sa kanya ng habang buhay na pagmamahal at kasiyahan. Bigla ay nakaramdam siya ng takot. Paano kung hindi nito tanggap ang pagbubuntis niya? Ayaw niyang makatanggap ng rejection ang batang nasa sinapupunan niya. Itatanong ko lang kung nasan ka. Tanong na lang niya. Walang tugon si Ziggy at basta na lamang nitong pinatay ang tawag. Napaluha si Hazel. Kung ganoon ang naging reaksyon nito, mas mabuti na lang sigurong isekreto niya ang tungkol sa anak nila. Samantala, isang araw sa opisina ng 30 taong gulang na presidente ng Rohinson Artifact Holdings na si Ziggy, abala siya sa pag-asikaso ng mga bagong koleksyon at transaksyon ng kumpanya. Isa itong artifact trading company na minana niya sa yumao niyang mga magulang. Bukod sa pagbili at pagbebenta ng mga rare artifact, kilala rin ang kanilang kumpanya sa pag-host ng mga eksklusibong auction para sa mga piling collectors, negosyante, at pribadong kliyente mula sa iba't ibang panig ng mundo. Habang hawak ang isang folder, sandaling natigilan si Ziggy nang tumunog ang cellphone niya na nasa gilid ng kanyang mesa. Dinampot niya yon at umigting ang panga niya nang makitang tumatawag ang uncle niya. Matagal na siyang walang balita rito, pero bigla itong sumulpot at ginugulo siya. Yun ang dahilan kaya palaging malalim ang iniisip niya. Hindi niya alam kung paano ito tatakasan. Uncle, sagot niya rito. Napadala ako ng ilang magagandang larawan sa private email mo, Ziggy. Pampagana sa buong araw mo. Isang paalala rin yun na naghihintay ako sa sagot mo. Bungod nito sa kanya, sabay putol ng tawag. Binuksan ni Ziggy ang private email niya at nakita roon ng iba't ibang larawan ni Hazel habang nasa sala ng kanilang bahay.
Naibato niya ang hawak na folder dahil ginagamit ng uncle niya si Hazel para sumunod siya sa gusto nito. Maging ang bahay nila ay napasok nito nang wala siyang ideya kung paano nito nagawa. Uncle Hunter, you're a monster. Gigil niyang sabi pero wala siyang magawa kung kalikasan ni Hazel ang nakasalalay. Ilang sandali lang muling natanggap ni Ziggy ang tawag mula kay Hunter. Uncle, huwag mong gagalawin si Hazel. I swear, kakalimutan kong kapatid ka ni Daddy. Tumawa ito. Ligtas ang fiancé mo kung papayag ka na maging host ng auction para sa akin. Isang beses lang to, Ziggy. Pagkatapos babalik na sa normal ang buhay mo. Babalik sa normal? Nagpapatawa ka ba, Uncle? Illegal mong nakuha mga artifact na hawak mo. Tapos idadamay mo pa ako sa illegal mong negosyo. Hindi ko babahiran ng illegal ang kumpanyang itinayo ng mga magulang ko. Alright, malinaw ang desisyon mo. Mas pinipili mo ang kumpanya kaysa sa babaeng pakakasalan mo. Oh, wait. Nakalimutan ko. Pinagkasundo pala kita sa pamangkin ni Mr. Candelaria. Mas tamang termino siguro ay pinipili mo ang kumpanya kaysa sa babaeng mahal mo. Hindi naman pala ganun kalalim ang pagmamahal mo sa kanya, Ziggy. Saan nito sa kamuling tumawa? Tumigas ang panga ni Ziggy at dumilim ang kanyang anyo. Don't you dare hurt my wife. Your wife? Ziggy, hindi pa kayo kasal. At hindi na mangyayari ang kasal ninyo kung tatanggihan mo ang aloko. Bibigyan kita ng 5 araw na palugit. Kung magmamatigas ka, alam mo na ang mangyayari. Huwag mo nang subukan na magsumbong sa mga pulis. Dahil kikilos pa lang sila, tapos na ang buhay ng babaeng tinatawag mong asawa. Marami akong tauhan sa paligid na hindi mo gugustuhin makaharap. Bakit ako pa, Uncle? Bakit ang kumpanya ko pa? Halos sumusuko niyang tanong. Alam nitong si Hazel ang kahinaan niya. Why not? Malinis ang track record mo at ng kumpanya. Mas madaling gumawa ng iligal na gawain kapag walang bahid ng kasamaan ng reputasyon mo. May sarili kang kumpanya, Uncle. Bakit hindi yun ang gamitin mo sa mga iligal mong negosyo? Nasa watchlist ng mga pulis ang kumpanya ko. Kapag ginamit ko yun, mabibisto na ako. Kaya kailangan ko ang isang tulad mo bilang cover. Ayusin mo ang desisyon mo, Ziggy. Bago pa ako mainip at mapahamak ang fiancé mo. Gulong-gulo ang isip ni Ziggy nang matapos ang pag-uusap nila ng kanyang tiyuhin. Gusto niyang protektahan ang kumpanya sa iligal nitong negosyo. Pero mas gusto niyang protektahan ang babaeng pinili niyang makasama habang buhay. Hindi rin siya sigurado kung tutupad ang tiyuhin niya sa kasunduan kapag pinagbigyan niya ito ng isang beses. Natitiyak niyang uulit pa ito at gagawin itong panlaban sa kanya ang kaligtasan ni Hazel. I'm sorry, Han. Kung may gagawin akong desisyon na makakasakit sa damdamin mo. Ngayon pa lang, siya na ang mas nasasaktan sa iniisip niyang gawin. Ayaw niyang dagdagan ang sakit sa dibdib ni Hazel dahil sa pagkawala ng daddy nito. Pero mas ayaw niyang tuluyan itong mawala sa kanya. Kailangan niya muna itong ilayo hanggang masigurado niyang ligtas na ito sa tiyuhin niya. 5 araw ang nakalipas at dumating ang araw na palugit ng tiyuhin ni Ziggy. Nakita sila ni Mr. Candelaria sa Magic Palm Spa na naging meeting place nila. Ito ang nagsisilbing middleman ng collector at buyer. Siya naman ang kinatawan ng kanyang tiyuhin bilang collector at dito siya magbibigay ng sagot ngayong araw. 2 beses na niyang pumunta sa spa at tulad ng una, tumatanggap muna sila ng massage session bago ang business meeting. Muling na-assign sa kanya ang masahistang kasing galing ni Hazel magmasahe. Tahimik lamang si Ziggy habang dinadama ang pagmamasahe nito sa likod niya. Ilang araw na siyang hindi nakakatanggap ng masahe mula kay Hazel at sa tulong ng therapist, naibalik nito ang kaginhawaang dulot ng masahe nito. Sir, please turn around. Sandaling natigilan si Ziggy nang tila naging kaboses ni Hazel ang masahista. Pero pinilig niya ang kanyang ulo. Malabong si Hazel ang babaeng kaharap niya. Oo at magkasing katawan ng dalawa. Pero magkaiba ang itsura ng mga ito. Walang nunal ang makinis na pisngi ng fiancé niya. Mahaba ang medyo kulot nitong buhok. Matangos ang maliit na ilong at hindi gumagamit ng salamin na kasing kapal ng suot ng babae. Kahit may face mask ang masahista, bumabakat pa rin ang medyo may kalakihan nitong ilong. Sir, muling pukaw nito. Tahimik na humiga sa massage bed si Ziggy. Minasahe naman ng babae ang magkabilang balikat niya. Sa kadahan-dahang umakyat sa leeg at batok bago marahang minasahe ang kanyang anit. Parehong-pareho ang haplos na ginagawa nito sa ginagawa ni Hazel lagi sa kanya. Habang iniisip niya ang dalaga, hindi niya namalayang nabanggit niya ang pangalan nito.
Hazel. Naramdaman ni Ziggy na tumigil ang masahista. Nagmulat siya at una niyang napansin ang gulat nitong ekspresyon sa mga mata sa likod ng makapal nitong salamin. Why did you stop? Nagtataka niyang tanong. Tinatawag mo ba ako, sir? What? No. Narinig ko kasi ang pangalan ko sa'yo. Hazel din kasi ang pangalan ko at 28 years old na ako, sir. Nagkasing edad lang sila ng honey ko. Komento ni Ziggy sa isip. New employee rin po ako sa spa at madami sa mga client namin ang gustong-gusto magpamasahe sa akin. Naaaliw sila kapag kinakausap ko at I don't care. Putol niya sa tuloy-tuloy nitong pagsasalita. Hindi kita tinatawag, miss, at hindi ako interesado sa'yo. Suplado niyang tugon. Pumaskil ang sakit sa mga mata nito at hindi niya alam kung bakit nasasaktan din siya. Imposibleng may pakialam siya sa babaeng kapangalan ng mahal niya. Hindi niya ito personal na kilala, pero may parte sa kanyang puso na gustong magpaliwanag dito. Loyal siya kay Hazel pero hindi niya alam kung bakit ganito ang nararamdaman niya sa masahista. Pero kay Samantha, interesado po ba kayo, sir? Kumunot ang noo ni Ziggy. Mind your own business. Just do your job. Muling pumikit si Ziggy. Tapos na ang session, sir. Napamulat ulit siya at napatingin sa masahista. Binitbit nito ang mga gamit saka lumabas ng VIP room. Pabagsak pa nitong isinara ang pinto. What's with her? Is she mad? Nagtataka niyang sabi. Napailing si Ziggy sa inasta ng masahista. Nagpalit na lamang siya ng puting long sleeve polo, charcoal gray na slacks, at itim na leather shoes bago nagtungo sa VIP lounge na nakalaan para sa kanila ni Mr. Candelaria. Naghihintay pa rin ang Ginoo pagdating niya. What's the plan, Mr. Robinson? Nakangiting tanong nito pagkaupo niya. Sa ekspresyon nito, parang nakakasiguro na itong pumapayag na siyang gamitin ang kanyang kumpanya para sa auction ng tiyuhin niya. We'll schedule the auction next month. Make sure the selected buyers are all present. Keep everything discreet until the event begins. Ani Ziggy bilang isang businessman na parang siya talaga ang may pakana ng auction. All noted, Mr. Robinson. We'll meet here again next week to finalize the remaining details. Sure, I'll wait for the exact day. And by the way, pakibigay nito sa tiyuhin mo. Alam na niya kung ano yan. Baliwalang tinanggap ni Ziggy ang isang brown na paper bag bago umalis ng spa. At pagka-uwi ng bahay, baliwala rin niyang ibinagsak yun sa sahig sa gilid ng higaan nila ni Hazel. Nang sumunod na linggo, nagkaroon ulit ng meeting sina Ziggy at Mr. Candelaria sa Magic Palm Spa para i-finalize ang detalye ng auction. Pero hindi niya inasahan na may kasama itong babae na mukhang banyaga. Nasa VIP lounge sila. Mr. Robinson, I'm glad you're already here. Siya nga pala, ito ang pamangkin kong si Samantha. Nabanggit ng uncle mo sa akin na kayong dalawang magkapare sa darating na auction. Kung hindi mo na itatanong, isa ring artifact collector tong pamangkin ko tulad mo. Kaya bagay na bagay kayo. Pagbibida ng Ginoo. Iha, siya si Ziggy Robinson, ang mapapangasawa mo. Nice to finally meet you, Ziggy. My soon-to-be husband. I'm Samantha Devore, a Filipino-American artifact collector. You can call me Sam. It sounds weird that way. Magiliw nitong sabi, sabay lahad ng kamay. Tinanggap ni Ziggy ang pakikipagkamay nito bilang paggalang at hindi pagtanggap sa sinabi nito. I'm sorry if I'm correcting your words, Miss Devore. We're not getting married, and I do not agree with my uncle's decision regarding my marriage. I'm already engaged, and I hope this clears things up. Pagtatama niya, sabay bitiw sa kamay nito. Mr. Robinson, alam ba to ng uncle mo? Akala ko ba may massage session pa kayo ni Samantha? Umaasa akong malapit na kayo sa isa't isa. Tanong ni Mr. Candelaria. Hindi siya ang tinutukoy ko, Mr. Candelaria. Ngumiti si Samantha at tila baliwala rito ang sinabi niya, pero hindi nakaligtas sa paningin niya ang bahagya nitong pag-irap. Marahil defense mechanism nito ang pagngiti para hindi mapahiya. It's fine. Hindi rin naman ako magtatagal dito sa Pilipinas. Babalik na ako sa States pagkatapos ng auction. Sana hindi mo ipagkait sa akin ng pagkakataong makasama kang pumunta sa auction, Ziggy. Malay mo maging business partners pa tayo in the future. Okay. Simpleng tugon niya kahit labag yun sa kalooban niya. Muling binalingan ni Ziggy si Mr. Candelaria. Let's discuss the final details of the auction. Naging seryoso ang daloy ng kanilang pag-uusap. Naibahagi nila sa isa't isa ang mga listahan ng items at kung sino-sino ang dadalo sa auction.
Pagkatapos ng halos 1 oras na meeting, magkakasabay silang lumabas ng VIP lounge. Ngunit nagtaka siya nang biglang humawak sa kanyang braso si Samantha. What are you doing? Kunot noong tanong ni Ziggy. Didistansya na sana siya pero mas yumakap ito sa braso niya. Please Ziggy, masakit kasi ang mga paa ko. Alalayan mo muna ako hanggang sa sasakyan. You can hold your uncle's arm. Marahan niyang kinalas ang pagkakahawak nito sa kanya, pero nagulat siya nang bigla nitong hilahin ang braso niya palapit, saka bahagyang tumingkayad at hinalikan siya sa pisngi. See you next time, babe. Malakas nitong sabi sa kapreteng naglakad kasama si Mr. Candelaria. Hindi agad nakakilos si Ziggy dala ng pagkabigla. Girlfriend niyo po ba yun, sir? Napalingon si Ziggy sa boses na babaeng pumukaw sa kanya at nakita niya ang masahistang si Hazel. Bigla siyang nakaramdam ng konsensya sa nangyari sa harapan nito, kahit hindi naman ito ang fiancé niya. Para bang harap-harapan niya itong niloloko dahil hinayaan niyang makalusot ang halik ni Samantha. Pero hindi ito ang fiancé niya, at magpapaliwanag lang siya sa babaeng mahal niya pagkatapos ng lahat ng to. Mind your own business, miss. Saad niya bago ito talikuran at umalis ng spa. Isang gabi, 7:00 na umuwi sa kondo si Ziggy. Nadatnan niya sa sala si Hazel, habang nasa harapan nito ang kahon ng wedding invitation nila. It's late. Bakit ngayon ka lang umuwi, Ziggy? Malamig nitong tanong na hindi tumitingin sa kanya. Work. Tipid niyang tugon. Gustong-gusto na niyang lapitan at yakapin si Hazel pero hindi niya ginawa. Hindi niya alam kung saan nakalagay ang surveillance camera ng uncle niya para ma-monitor nito ang galaw nilang dalawa. Kung makikita nitong hindi na sila tulad ng dati, baka tigilan na nito si Hazel at hindi na gamitin laban sa kanya. Yun lang kasi ang paraan niya, kahit na alam niyang nasasaktan ang nobya sa pagiging malamig niya rito. Bakit hindi ka man lang tumawag? Kahit text wala. May hinanakit na tanong ni Hazel sabay tingin sa kanya. Parang pinupukpok ng martilyo ang dibdib ni Ziggy nang makitang nangingilid ang luha sa mga mata nito. Alam niya at ramdam niyang nasasaktan ito sa ginagawa niya. Tinatagan na lamang niya ang sarili para hindi siya bumigay. Mas iniisip niyang ito ang makakabuti para dito. Matulog ka na, Hazel. Gabi na. Sa kabilang silid na lang ako matutulog. Alam mo ba kung ano meron sa araw na to? Malungkot nitong tanong. Yes. Today was supposed to be our wedding day. Ngayong araw sana kita ihaharap sa altar. Pero masyadong maraming nangyari para ituloy natin yun. Pagkatapos ng lahat ng to, sisiguraduhin ko ikakasal pa rin tayo, honey. Sagot niya, pero sa isip lang. No. Sa halip ay tugon niya. Tuluyang tumulo ang mga luha ni Hazel. Ibinato nito ang isang wedding invitation sa kanya. Tumama yun sa kanyang dibdib at tiningnan lang niya nang mahulog sa sahig. Kasal sana natin ngayon, Ziggy. Bakit nakalimutan mo na? Dahil ba abala ka sa ibang bagay? Hindi ko nakakalimutan, Han. Abala lang ako sa pag-iisip kung paano ka mapoprotektahan. Gusto niyang sabihin yon, pero nanahimik na lang siya. May problema ba tayo, Ziggy? Ayaw mo na ba sa akin? Nakahanap ka na ba ng ibang babae kaya ganyan ka? Mahal mo pa ba ako? Sagutin mo ako, please lang. Dahil kung oo, lalayo na ako sa'yo para hindi na ako masaktan ng todo. Magtapat ka na ngayon pa lang, nang sa ganun may matira pang pagmamahal para sa sarili ko. Pakiusap nito. Halos bumaon ang mga kuko ni Ziggy sa kanyang palad sa sobrang higpit ng pagkakakuyom niya ng kamao. Ginagawa niya yon para mapigilan ang sarili na bumigay. Mas kailangan niyang unahin ang kaligtasan ni Hazel ngayon. I'm sorry, Hazel. I think we should end this relationship. Parang tinusok ng libo-libong karayom ang puso ni Ziggy nang bumalatay ang sakit sa mga mata ni Hazel. Bakit? Anong dahilan? Ipaliwanag mo sa akin para maintindihan ko, Ziggy. Kung ipapaliwanag ko pa, mas lalo ka lang masasaktan. Isipin mo na lang kung ano ang gusto mong isipin sa dahilan ng pakikipaghiwalay ko sa'yo. Wala na rin namang mababago kahit anong sabihin ko. Tapos na tayo. Malamig niyang tugon, pero sa likod niyon, durog na rin ang puso niya. Pagak na tumawa si Hazel. Inalis nito ang luha sa pisngi na kanina pa niyang gustong punasan. Kung ito ang gusto mo, fine. Hindi na kita pipilitin. Simula sa araw na to, tapos na tayo. Malamig nitong tugon bago nilikom ang mga wedding invitation at itinapon sa basurahan. Pumasok si Hazel sa kanilang silid
At ilang sandali lang ay lumabas itong may bitbit na bag. Gusto niya itong habulin pero hindi niya ginawa. Mas pinili niyang manatili sa kinatatayuan niya, kahit unti-unting dinudurog ang dibdib niya sa bawat hakbang nito palayo. Hindi pa nagtatagal pagkaalis ni Hazel, muling nakatanggap ng tawag si Ziggy mula sa uncle niya. What do you want, uncle? Walang gana niyang tanong sa kabilang linya. Tumawa muna ito bago nagsalita. Mukhang nagtalo kayo ng fiancé mo, Ziggy ah. At nakita rin siya ng tauhan kong umalis na may bitbit na bag. Naghiwalay na ba kayo? Nagkaroon kami ng problema nitong mga nagdaang araw. Kaya nagdesisyon na kami maghiwalay. Alam ko kung gaano mo siya kamahal, Ziggy. Pero nagawa mo siyang hiwalayan. Sinusubukan mo ba akong nilangin para hindi ko siya gamitin laban sa'yo? Bumuntong hininga si Ziggy. Gawin mo kung anong gusto mong gawin sa kanya, uncle. Wala na akong pakialam. Hiwalay na kami. At hindi na ako maaapektuhan kung ano man ang mangyari sa kanya. Mas mahalagang pagtuunan ko ng pansin ang darating na auction. Ayoko magkaaberya yun. At alam kong ayaw mo rin nun, uncle. Bali wala niyang sabi. Pero sa likod ng isip niya, sana'y mapaniwala niya ito. Matalino ka talaga, Ziggy. Sige, hahayaan ko ng babaeng yun. Pero kapag niloko mo ko, may kalalagyan kayong dalawa sa akin. Maliwanag ba yun, mahal kong pamangkin? Of course, it's clear. Nang makontento si Hunter sa sagot ni Ziggy, pinutol na rin nito ang tawag. Pumasok naman siya sa silid nila ni Hazel. Binalot ng lungkot ang dibdib niya nang salubungin siya ng katahimikan. Ngunit mas pinagtuunan niya ng pansin ang dapat gawin. Lumapit siya sa walk-in closet at kinuha ang nakatuping papel sa bulsa ng pula niyang coat. Website yon na may pangalang Fortress na ibinigay ng daddy ni Hazel sa kanya kung sakaling kailangan niya raw ng tulong sa hinaharap. Kailangan niya ng tulong ngayon hindi para sa sarili niya, kundi para sa fiancé niya. Wala siyang tiwala sa uncle niya kaya sisiguraduhin muna niya ang kaligtasan ni Hazel, habang siya'y mananatili sa tabi ng matanda para masubaybayan ang mga galaw nito. I hope this site will help me. Bulong niya habang tinitipa ang website sa phone niya. Monitor ng kanyang uncle ang bawat galaw niya, pero hindi nito monitor kung sino ang mga nakakausap niya sa phone through text message. Pagkabukas niya ng site, inilagay niya ang kanyang kompletong pangalan at personal na impormasyon. Saka otomatiko siyang napunta sa chatbox. Nagpadala siya ng request to protect kasama ang kompletong pangalan at larawan ni Hazel. Nagbigay na rin siya ng 1 milyong paunang bayad. Kaagad na approve ang request niya at ang nakatalagang magbantay kay Hazel ay isang operatiba na may codename na Agent Cancer. I entrust my fiancé's safety to you, Agent Cancer. Muli niyang bulong, kasabay ng paglaho ng website na parang bula. Umupo si Ziggy sa gilid ng kama at napunta ang tingin niya sa paper bag, dala ng kuryosidad. Binuksan niya ang laman niyon at nakita niya ang isang putol na scroll. Nagulat siya nang makitang tala iyon sa paggawa ng lumang sandata. Ito ang scroll na nadiskubre ni Dr. Raphael na naging dahilan ng pagkamatay niya. Bulong niya. Hawak niya ngayon ang bagay na magtuturo kung sino ang salarin sa pagkamatay ng ama ni Hazel. Ngayong may ideya na siya na maaaring kagagawan yun ng uncle niya, mas dapat niyang doblihin ang pag-iingat. Siguradong hindi ito magdadalawang isip na isunod si Hazel sa daddy nito kapag may ginawa siyang labag sa utos nito. Wala ka talagang awa, uncle. Mariin niyang sabi. Itinago niya ang scroll sa secret compartment ng aparador na tanging sila lamang ni Hazel ang nakakaalam. Wala siyang planong ibigay yun sa uncle niya. Gagamitin niya ang scroll bilang ebidensya laban dito. Kailangan lamang niya ng magandang plano para mahuli ito. Lumipas ang mga araw at dumating ang araw ng auction. Ginanap ang pagtitipon sa isang marangyang auction hall sa Makati na puno ng mga kilalang kolektor at negosyante mula sa iba't ibang panig ng mundo. Hindi ito matatagpuan sa mga karaniwang directory at tanging imbitado lamang ang makakapasok. May magaganap na legal na auction bilang front cover at bandang 7:00 ng gabi, lilipat sa ibang silid ang mga piling negosyante at kolektor para sa auction ng tiyuhin ni Ziggy. As your uncle, I'm proud of you, Ziggy. Masayang sabi ni Hunter habang nakatingin sa mga bigating bisita. Sumimsim ng wine si Miggy mula sa hawak na kopita habang nananatiling malamig at kontrolado ang ekspresyon ng kanyang muka. Agaw pansin ang kanyang presensya sa suot na tailored black 3-piece suit na lalong nagpatingkad sa kanyang otoridad.
Sa taas niyang 6 na talampakan, halos lahat ay kusang napapalingon sa kanya. Nakasilid ang isa niyang kamay sa bulsa ng kanyang slacks, habang nasa gilid niya si Samantha na suot ang eleganteng off-shoulder pink evening gown at proud na nakahawak sa braso niya. You should be, Uncle. Tugon niya. Naalala ko lang, Ziggy. Nasaan ang regalong ibinigay ni Mr. Candelaria? Naiwan ko sa bahay. Nakalimutan kong ibigay sa'yo. Ipapadala ko na lang sa opisina mo pagkatapos ng auction. Never mind. Sa'yo na lang yon. Kung makikita mo ang laman niyon, tiyak matutuwa ka. May laman itong sabi. Humigpit ang hawak ni Ziggy sa kopita. May pakiwari siya na ang tinutukoy nito ay ang pagkamatay ni Dr. Rafael. Nagpupuyos man ng dibdib, kontrolado pa rin siyang nagsalita. Thank you, Uncle. I can't wait to see it. If it's good, I'll add it to my collection. Sigurado ako magugustuhan mo yon. Makahulugang ngumiti si Hunter sa kamarahang tinapik ang balikat ni Ziggy. Ilang sandali lang, nagsimula na ang auction. Mabilis na ibenta ang ilang artifacts mula sa collection ng kumpanya ni Ziggy. Bago lumipat ang mga piling negosyante at kolektor sa kabilang silid, nakipagkamay muna siya sa mga bisita. Thank you for coming, Mr. Cheng. I hope you're pleased with the artifact you acquired. Of course, Mr. Rohinson. Masaya ako makuha ang Celestial Jade Tablet mula sa Han Dynasty. Matagal ko nang inaabangan na ilabas mo yun mula sa collection mo. At ngayon, nakuha ko na siya. Nakangiti nitong tugon. Isa-isa pang binati ni Ziggy ang mga negosyanteng buyer hanggang mapansin niya ang figura ng isang babaeng nakatalikod sa kanya. Bumagal ang kanyang baghakbang at lumakas ang kabog sa dibdib niya habang pinagmamasdan ang pamilyar nitong bulto. Hazel? Bulong niya sa isip. Nakamesiban ang buhok nito habang hapit sa katawan ang suot na black silk backless mermaid gown. Mula sa batok, balikat, likod hanggang baywang, hindi siya maaaring magkamali. Si Hazel ito. Sa ganitong anggulo rin siya unang nabighani sa dalaga nang una silang makita. Mr. Rohinson! Bati ng katabi nitong lalaki na unang nakapansin sa kanya. Umigting ang panga ni Ziggy at nakaramdam ng selos nang hapitin ng lalaki ang bewang ng babae at marahang iniharap sa kanya. Kahit nagulat na hindi ito si Hazel, hindi pa rin nawawala ang selos niya sa kasama nitong lalaki. What's happening to me? I shouldn't feel jealous. She's not even my fiancé. Saway niya sa sarili. Ziggy, kinakausap ka niya. Pukaw ni Samantha sa kanya. Inalis niya ang tingin sa babaeng inakala niyang si Hazel saka tumingin sa katabi nitong lalaki. Apology if I didn't recognize you, Mr. Leo Cruzat. And this is my wife, Maddie. Pakilala ng lalaki. Oh, I remember. The owner of Cruzat Relics. Thank you for coming, Mr. and Mrs. Cruzat. Nakipagkamay si Ziggy sa dalawa, pero natigilan siya nang maglapat ang mga palad nila ni Maddie. Nararamdaman niyang si Hazel ito, pero iba naman ang itsura ng babae. Mr. Rohinson, natatagalan na yata ang paghawak mo sa kamay ng asawa ko. Pabirong sabi ni Leo. Nahihiyang binitiwan ni Ziggy ang kamay ni Maddie. I'm sorry. I didn't mean to offend you both. Paumanhin niya. Tipid nang umiti si Maddie. It's fine, Mr. Rohinson. By the way, this is... Baling nito kay Samantha. I'm Ziggy's fiancé, Samantha DeVore. Pakilala agad ni Samantha kahit nilinaw niya na rito na hindi niya ito papakasalan. Nice to meet you, Miss DeVore. You look good together. Saad ni Maddie at may parte sa pagsasalita nito ang kaboses ni Hazel. Pasimpleng bumuntong hininga si Ziggy. Marahil namimiss na niya si Hazel kaya kung sino-sino na ang napagkakamalan niyang ito. Una ang masahista sa spa at ngayon naman ay isang babaeng may asawa na. Once again, thank you for purchasing one of our collections. We'll be excusing ourselves now. Paalam ni Ziggy. Ngumiti ang dalawa at sabay na tumango. Go ahead, Mr. Rohinson. Tugon ni Leo. Habang nakikipag-usap sa ibang mga bisita si Ziggy, hindi niya maiwasang sulyapan si Maddie. May pagkakataon na nahuhuli niya rin itong nakatingin sa direksyon niya. At hindi nakaligtas sa paningin ni Samantha ang pasimpleng sulyap niya sa babae. Ziggy, ako ang kasama mo ngayon. Pwede bang huwag mo namang ipahalata na ibang babae ang tinitingnan mo? Halatang attracted ka sa Madding yon. You better stop clinging to me if you don't want to see me looking at another girl. Baliwala niyang tugon, pero hindi pa rin ito bumibitiw sa pagkakahawak sa braso niya.
So inaamin mo talaga na tinitingnan mo si Mrs. Cruzat? May asawa na ang tinitingnan mo, Ziggy. Irespeto mo naman ang asawa niya. Nasa tabi mo lang ako, tumitingin ka pa sa iba. Nilinaw ko na sa'yo kung anong meron sa atin. At alam mong pinagbigyan lang kita dahil gusto mong magkasama tayo ngayon. Don't cross the boundaries, Miss Devore. Inalis ni Ziggy ang kamay ni Samantha sa braso niya, pero makulit ito at muling humawak sa kanya. Doesn't matter what you say, I'm your date today. Hinayaan na lang ito ni Ziggy bago siya nagtungo sa kabilang silid kung saan magaganap ang auction para sa illegal artifact ng tiyuhin niya. Unti-unti na ring pumapasok doon ang mga piling negosyante at kolektor. Nagulat siya nang pumasok din ang mag-asawang Cruzat. Interesado rin pala sa illegal items ang mag-asawang yan. Akala ko perfect na sila. May tinatagong baho rin pala. Puna ni Samantha. Hindi rin inaasahan ni Ziggy na kasama ang mag-asawa sa silid na yon. May parte sa dibdib niya ang nanliliit dahil pinamunuan niya ang auction. Iniisip pa rin niya si Hazel sa presensya ni Maddie Cruzat kahit malinaw ang katotohanan na hindi ito ang babaeng mahal niya. Ngunit hindi niya maunawaan ang bilis ng tibok ng puso niya kapag nagsasalubong ang mga tingin nila. Good evening, ladies and gentlemen. It is my pleasure to welcome you all to this evening's auction. We are truly grateful for your time and support, and we hope you enjoyed the event. Now, without keeping everyone waiting any longer, let's begin. Ladies and gentlemen, our first item is now up for auction. Panimula niya. Madami ang nag-aagawan sa mga illegal na artifact ni Hunter. Bawat item ay umaabot ng ilang milyon ng halaga na labis na ikinatuwa nito. Ngunit ang ipinagtataka ni Ziggy ay hindi nagbibitiw ng bid ang mag-asawang Cruzat hanggang mapansin niya ang isang lalaking nagmamadaling lumapit sa tiyuhin niya. May ibinulong ito at pumaskil ang galit sa mukha ng matanda. Kasunod niyon ay ang pagpasok ng isang babae at lalaki na kamukha ng mag-asawang Cruzat, kasama ang ilang armadong grupo. Hulihin niyo ang dalawang yan! Nagpapanggap silang may-ari ng Cruzat Relics. Kami ang totoong Leo at Maddie Cruzat. Hindi namin hahayaan na gamitin ng iba mga pangalan namin. Galit na sabi ng lalaki. Lumapit si Ziggy kay Hunter. What's going on, Uncle? Bakit dalawang mag-asawang Cruzat? Tanong niya. Lumabas sa verification ng mga tauhan ko na ang dalawang bagong dating ang totoong Leo at Maddie Cruzat. May nakapasok na espiya at ginamit nila ang pagkakakilanlan ng mag-asawa. Hindi ka nag-iingat, Ziggy. Pinasok tayo ng mga kalaban. Galit at aligaga nitong sabi. Tumingin si Ziggy sa direksyon ng nagpapanggap na mag-asawang Cruzat. Napapalibutan ang dalawa ng mga armadong kalalakihan. Biglang sumikip ang dibdib niya nang makita ang dalawang lalaking humawak sa magkabilang braso ni Maddie. Magkapareho man ang mukha ng dalawang Maddie, mas nag-alala siya sa peking Maddie. Hindi niya napigilan ang sariling kumilos at akmang lalapitan to, pero mabilis siyang pinigilan ni Hunter. Saan ka pupunta, Ziggy? Itigil mo ang auction ngayon din at isecure ang mga artifact. Kapag may isa mang mawala sa mga yun, pagbabayaran mo at makatitiyak kang hindi mo magugustuhan ang kabayarang isisingilin ko. Bantang sabi nito bago nagmamadaling umalis kasama ang dalawa nitong alalay. Freeze! Walang lalabas ng silid na to! Sigaw na nagpapanggap na Maddie. Nagulat si Ziggy nang makitang nakawala na ito sa hawak ng dalawang lalaki. Kapwa nakahandusay ang dalawa sa sahig at tila naparalisa. Hindi maigalaw ang mga katawan. Ngunit gumagalaw pa rin ang kanilang mga mata. Ziggy, kumilos ka na! Muling sigaw ni Hunter nang magsimulang magkagulo sa loob ng auction room. Samantala, bago pa dumating ang totoong mag-asawang Cruzat, palihim na nag-uusap sina Cancer at Gemini na siyang nagpapanggap na mag-asawa sa loob ng auction room. Mag-focus ka muna kay Mr. Ziggy Rohinson, Gemini. Siya ang target natin ngayon. Huwag ka magpadala sa selos mo sa babaeng kasama niya. Paalala ni Cancer. Pasimpleng inirapan ni Hazel si Cancer. Hindi ako nagsiselos. Hiwalay na kami ni Ziggy at wala na kami pakialam sa isa't isa. Siya ang target natin, kaya binabantayan ko siya. Ayokong makawala siya dahil nasa kanyang kasagutan para maresolba ang kasong hawak natin. Tugon niya sa profesional na tono. Kahit kabaliktaran yon ng tunay niyang nararamdaman. Nagsiselos siya at alam niyang hindi yun basta mawawala. Mahal pa rin niya si Ziggy kahit ito ang nakipaghiwalay sa kanya. Umaasa pa rin siyang maaayos ang lahat, lalo na ngayong nasa sinapupunan niya ang anak nilang dalawa. Magaling kung ganun, para matapos na natin ang misyon at mahuli ang main target. Sa tulong ni Agent Squirrel, nalikom nito ang pag-uusap ni Ziggy at Mr. Candelaria sa spa tungkol sa auction.
Kaya naging pangunahing target ng investigasyon ng ex-fiancé niya upang matukoy ang iba pang kasabwat ng sindikato. Hindi niya akalaing masasangkot si Ziggy sa kasong yun. Kaya nagdesisyon siyang itago sa lahat ang kanyang ipinagbubuntis para maprotektahan to laban sa sindikato. Agent Cancer, Agent Gemini. Saan ni Agent Squirrel si earpiece? Nakuha nito ang atensyon nilang dalawa at kapwa sila naging alerto. Maghanda kayo. Patungo na rin ang mag-asawang Cruzat. Dinelay lang natin sila para makapasok kayo sa auction. Ayon sa plano, ang pagdating nila ang magpapataranta sa mga nasa loob. Kapag nagkanya-kanyang takas ang mga yun, kusang mapupunta sila sa mga nakabantay nating agent. Copy, kami na bahala rito sa loob. Mahinang tugon ni Cancer. Good, nakaantabay ang grupo ni Captain McLaren sa lahat ng exit points. Kung may makalabas man, mahuhuli pa rin sila. Tandaan nyo, kailangan nating mahuli ang main target. Ako na bahala sa main target, Squirrel. Tugon ni Hazel. Napansin niyang tumingin si Cancer sa kanya. Para bang nagtatanong ang mga mata nito kung sigurado siya. What? Singhal niya kay Cancer. Wala. Baka hindi mo kayang hulihin ng ex-fiancé mo, Gemini. Ako na lang ang bahala sa kanya. Muli niya itong inirapan. Hindi niya alam kung bakit si Cancer ang kasama niya ngayon. Gayong ang napag-usapan ay sila ni Captain McLaren ang magpapanggap na mag-asawa at papasok sa auction house. Pero biglang nagbago ang plano dahil may ibang mission daw si Cancer na kailangan nitong gampanan. Kino-question mo bang kakayahan ko, Cancer? Hindi ang kakayahan mong kino-question ko. Ang gusto kong malaman ay kung kakayanin ng puso mong hulihin ang lalaking pinakamamahal mo. Pagkatapos ng mga nangyari sa amin, hindi ko na alam kung pagmamahal ang binigay ko sa kanya noon dahil hindi ko na nararamdaman yun ngayon. Os, talaga? Puwisit ka, magtrabaho na nga tayo at wag mo akong iniinis. Baka mapaglinhan kita at maging kamukha mo pang anak ko. Dugtong niya sa isip. Sigurado ka bang kaya mo, Gemini? See for yourself. Makahulugan niyang tugon. Kahit mahal niya si Ziggy, hindi pa rin niya kokonsintihin ang mga illegal nitong ginagawa. Misyon niyang hulihin ito at kailanman ay hindi pa siya pumapalpak sa kanyang mga misyon. Maya-maya, dumating na ang mag-asawang Cruzat kasama ang mga armadong grupo. Pinalibutan sila ng mga ito at hinawakan si Hazel sa magkabilang braso. Lihim silang nagpalitan ng makahulugang tingin ni Cancer at sabay na kumilos. Inilabas ni Hazel ang karayong mula sa kanyang singsing na may pamparalisang gamot at mabilis iyong itinusok sa dalawang lalaking nakahawak sa kanya. Dahilan para makawala siya. Paglingon niya kay Cancer, abala na ito sa iba pang kalaban. Cancer, ikaw na bahala sa mga yan. Ako na sa mga to. Saad niya at tukoy sa mga nagkakagulong bisita. Itinaas ni Hazel ang laylayan ng kanyang gown at hinugot ang handgun mula sa leg holster niya. Freeze! Walang lalabas ng silid na to! Sigaw niya, pero tuloy-tuloy sa paglabas ang mga bisita. Hinanap niya si Ziggy na siyang target niya, pero natigilan siya nang makitang nakayakap dito si Samantha habang naiipit ang dalawa sa nagkakagulong mga tao. Humigpit ang hawak niya sa barel. Hindi man ito yakapin pabalik ng lalaki, hindi rin naman ito itinataboy ang babae. Sa halip ay hinayaan lamang nitong yumakap to. Guys, may paparating ng mga kalaban sa direksyon nyo. Saan ni Agent Squirrel sa earpiece? Paano sila nakapasok kung nasa bawat exit point sa grupo ni Captain McLaren? Nagtatakang tanong ni Cancer. Nagmula sila sa loob ng gusali. Maaaring mas maaga silang pumasok kaysa sa atin. Nasa 15 lang sila. Kayang-kaya nyo na to. Oo, kayang-kaya namin yan. Lalo pa ngayon na mukhang nagsiselo si Gemini. Gusto niyang mandurog ng mga kalaban. Pabirong tugon ni Cancer. Mukhang maaga matatapos ang trabaho natin Segunda ni Squirrel. Hindi nakisama sa biroan si Gemini, kahit alam niyang paraan yun ng dalawa para pagaanin ng tensyon. Nakatuon lang ang pansin niya kay Ziggy at Samantha hanggang pumasok ang grupo ng armadong kalalakihan. Palibutan siya! Sigaw ng isa sa mga armadong lalaki. Naghiwa-hiwalay ang mga ito upang ikulong si Hazel sa gitna ng auction room. Dala ng inis at selos, mabilis niyang pinaputukan ang kadena ng malaking chandelier bago pa makalapit ang mga to. Bumagsak yun sa pagitan ng mga armadong lalaki, dahilan para mapaatras ang mga to. Hindi nag-aksaya ng oras si Hazel. Pinunit niya ang laylayan ng kanyang gown hanggang tuhod, saka sinipa ang isang upuan patungo sa kalaban. Tumilapo ng isang natamaan na sinabayan pa niya ng dalawang magkasunod na putok at tumama sa balikat ng dalawang armadong lalaki. Bakit pakiramdam ko mas excited ako ngayon sa laban? Dahil babuntis ako? O gusto ko lang mahuli si Ziggy at ilayo kay Samantha?
Napanguso siya sa kanyang iniisip at muling itinuon ang atensyon sa laban. Habang papalapit ang iba, dumula si Hazel sa likod ng isang marmol na haligi upang magkubli. Sa bawat paglitaw niya, isang putok lamang ang pinapakawalan niya bago muling naglalaho sa paningin ng mga kalaban. At sa tuwing sumasagi sa isip niya ang eksenang mahigpit na nakayakap si Samantha kay Ziggy, mas lalo siyang nanggigigil, kaya't mas maaga nilang natapos ni Cancer ang laban. Hinihingal si Hazel nang lumabas sa pinagtataguan, pero natigilan siya nang biglang umikot ang paningin niya. Napahawak siya sa sentido at bahagyang pumikit. Gemini! Down! Sigaw ni Cancer. Sinikap niyang imulat ang mga mata, kahit nanlalabo ang paningin, naaninag pa rin niya ang isang kalaban na nakahandusay sa sahig habang nakatutok ang baril sa kanya. Sinubukan niyang itaas ang sariling baril, ngunit kusang nanghina ang kanyang braso dahil sa pagkahilo. Hindi niya maigalaw ang mga binti hanggang sa marinig niya ang 2 putok. Bumulagta ang huling armadong lalaki matapos tamaan ng bala ni Cancer. Pero huli na dahil sa kanya papunta ang bala ng kalaban. Ang tangi niyang nagawa ay yakapin ang himpis niyang tiyan. Baby, I'm sorry. Just like your grandfather, I failed to protect you both. Ngunit sa halip na maramdaman ang pagbaon ng bala sa kanyang katawan, may biglang yumakap sa kanya. Kasunod niyon ang mahinang ungol ng sakit. Unti-unting nakarecover ang paningin ni Hazel at nanlaki ang mga mata niya sa nakita. Ziggy? Nanlamig siya nang makitang tumagos ang bala sa likod nito. Unti-unti itong nanghina, ngunit nanatili pa ring nakayakap sa kanya na tila ayaw siyang bitiwan. Niyakap niya rin ito hanggang napaupo siya sa sahig at natumba ito sa mga bisig niya. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Nangingilid ang kanyang luha habang ang mga mata nito'y bakas ng matinding pagkalito. Hindi ko maintindihan. Mahina nitong sabi habang nahihirapang huminga. Hindi kita kilala, pero pakiramdam ko, kapag hinayaan kitang masaktan, ako labis na masasaktan. Bahagya itong napangiti na para bang ang ngiting iyon ay para lang sa kanya. Pakiramdam ko, matagal ka nang kilala ng puso ko. Pilit nitong inaangat ang kamay patungo sa pisngi niya. Mahal na mahal kita, honey. Nanghina ang katawan ni Ziggy at bumagsak ang kamay nito, na hindi man lang umabot sa pisngi niya bago ito tuluyang nawala ng malay. Honey! Sigaw ni Hazel habang tuloy-tuloy na tumulo ang kanyang mga luha. At hindi niya namalayang nabanggit niya ang endearment nila sa isa't isa. Tumawag kayo ng medic. Hindi natin siya pwedeng hayaang mamatay. Sabi niya na nakatitig lang sa maputlang mukha ni Ziggy. Mahihirapang pumasok ang medic na kasama ng ating mga agent, Gemini. Kasalukuyang may nagaganap na laban sa bawat exit points. Tugon ni Squirrel sa earpiece. No, mamamatay si Ziggy kapag hindi agad na agapan ng sugat niya. Please tumawag kayo ng tulong. Pakiusap niya. Nawala ang pagiging agent sa katauhan niya ngayon. Isa lang siyang simpleng babae na takot mawala ang pinakamamahal niya. Lumapit si Cancer kay Hazel. Hinawakan nito ang magkabilang balikat niya saka inalog. Gemini, focus! Bahagyang sigaw nito. Ako ang mabuhat kay Mr. Robinson. I-clear mo ang daan para sa amin. Kailangan mong mag-focus kung gusto mong mabuhay siya. Kung magpapadala ka sa emosyon, hindi lang siya mapapahamak. Baka pati tayo mamatay rin. Humugot ng malalim na hininga si Hazel sa katumango. Pinahid niya ang luha sa kanyang mga mata bago tinulungan si Cancer na buhatin si Ziggy sa likuran nito. Dumampot din siya ng ilang baril na nagkalat sa sahig mula sa mga kalaban. Iniwasan na lamang niyang tingnan ang dugong kumalat mula sa sugat ni Ziggy. I'm ready. Matatag niyang sabi. Bibigyan ko kayo ng koordinasyon para mas mabilis kayong makakilos at makalabas ng gusali. Saad ni Squirrel sa earpiece. Okay, let's go. Tugon ni Cancer. Sa tulong ng eksaktong koordinasyon ni Squirrel, mas mabilis na tukoy ni Hazel ang posisyon ng mga kalaban. Ngunit dahil sa dami ng nakadeploy na tauhan ng sindikato sa buong gusali, naging mabagal ang kanilang pag-usad palabas. Huling 4 na kalaban bago kayo makarating sa South Exit Point. Mag-ingat ka, Gemini. Hinihintay nila ang paglitaw nyo. May 3 segundo ka bago sila maunahan sa pagpapaputok. Saad ni Squirrel. Okay, copy. Kinuha ni Hazel ang fire extinguisher na nakasabit sa dingding at inihagis yun sa kinaroroonan ng mga kalaban. Sunod-sunod ang pagpapaputok ng mga ito at nang tamaan ng extinguisher, sumabog ang laman niyon at kumalat ang makapal na usok sa paligid. Pagtigil ng putukan, agad siyang lumabas at sunod-sunod na nagpaputok.
Mabilis ang kanyang galaw, ngunit nadaplisan siya sa balikat bago tuluyang bumagsak ang mga kalaban. Clear! Saad niya kay Cancer. Gemini, may tama ka. Daplis lang to, Cancer. Kailangan nating magmadali. Halika na. Inalalayan niya si Ziggy sa likuran ni Cancer habang tumatakbo sila palapit sa medic. Sinalubong naman sila ni Nurse Daphne at agad nitong inasikaso si Ziggy. Sa pinakamalapit na ospital tayo, Cancer. Bilisan mo! Utos nito. Kinabahan si Hazel nang mapansin ang aligaga sa boses ni Nurse Daphne. Composed ito palagi pagdating sa trabaho, pero sa nakikita niya, maaaring nasa delikadong sitwasyon si Ziggy. Agent Gemini, sumama ka na para malagyan ko rin ng bandage ang sugat mo habang nasa biyahe tayo. Sabi nito sa kanya. Sige, sasama ako. Isinugod nila sa pinakamalapit na ospital si Ziggy. Pagkarating ng ospital, agad itong inasikaso ng mga doktor. Ilang sandali pa, lumabas ang lalaking doktor upang ibigay ang findings. Tinamaan sa likod ng pasyente at direkta sa spinal area na nagdulot ng matinding pinsala at malaking pagdurugo. Dahil sa delayed transport, muntik na siyang ma-shock bago pa makarating dito. Kailangan namin siyang isailalim agad sa emergency surgery para matigil ng pagdurugo at ma-address ang spinal injury. After the operation, ilalagay namin siya sa medically induced coma para mapanatiling stable ang kanyang kondisyon at mabigyan ng pagkakataon ng katawan niyang makarecover. Medically induced coma? Nanginginig na tanong ni Hazel. Anong ibig mong sabihin, Doc? Hindi ito natural na coma. Pinapababa namin ang antas ng kanyang kamalayan gamit ang gamot para mabawasan ang stress sa katawan at maiwasan ang karagdagang pinsala. Critical pa rin ang kondisyon niya dahil sa spinal injury at significant blood loss. Kung hindi namin siya ilalagay sa ganitong state, mas mataas ang risk na lalo siyang maging unstable. Okay, Doc. Kung ano makakabuti sa pasyente, yun po ang gawin niyo. Mas mahalaga ay maging ligtas siya. Nakakaunawang tugon niya. We'll surely do that, ma'am. Isinailalim sa emergency surgery si Ziggy. Ilang oras ang tila walang katapusang paghihintay bago lumabas ang balita na natapos na ang operasyon. Saka pa lamang ito inilipat sa medically induced coma. Bumalik naman si Cancer sa headquarters para mag-report at ihatid si Nurse Daphne. Naiwan si Hazel sa ospital para magbantay dahil kahit isang pasyente si Ziggy, ito pa rin ang main target nila. Hazel! Tumingin si Hazel nang marinig ang boses ng pinsan niyang si Violet. Ito ang may-ari ng Purple Tech, ang partner technology company ng Fortress, at asawa ng kapwa agent niyang si Capricorn. Nagmamadali itong lumapit sa kanya dala ang isang bag. Anong nangyari? Ayos ka lang ba? Tanong nito habang sinusuyod ng tingin ang punit niyang gown na may bahid ng dugo mula kay Ziggy at bandage sa kanyang balikat. Ayos lang ako, Violet. Paano mo nalaman na narito ako? Sinabi ni Mr. Gay na narito ka, kaya pinuntahan agad kita. Nagdala ako ng mga gamit mo. Magpalit ka muna. Saad nito at tukoy sa asawa. Sige, salamat. Matamlay niyang sabi. Matapos makapagpalit ng simpleng gray shirt at jogger pants, nanatili pa rin sa ospital si Violet at sinamahan siya. Hindi rin nagtagal ay bumalik si Cancer sakalang umalis ang pinsan niya. Nasa kustodiya na ng Fortress sa mga illegal artifacts sa auction at mga negosyante at kolektor na nahuli sa operasyon. Kasama si Mr. Hunter Rohinson at tiyuhin ni Ziggy. Balita ni Cancer na nakatayo sa gilid niya habang siya'y nakaupo sa tabi ng kama ni Ziggy. Humarap si Hazel kay Cancer. Tiyuhin, wala akong kilalang kamag-anak ni Ziggy. Yun ang sabi ni Mr. Hunter at itinuturo pa niyang leader ng sindikato si Ziggy. Malalaman din natin ang totoo nilang koneksyon kapag isinailalim sila sa upgraded confession gadget ni Agent Capricorn bukas. Mas mabilis na paraan yon kung may kinalaman sila sa sindikato o wala. At walang tsansa na makapagsinungaling sila. Bumuntong hininga si Hazel. Baliwala na sa kanya kung sino ang tiyuhin ni Ziggy. Ang mahalaga ay ang kaligtasan nito ngayon. Malalaman niya rin ang lahat kapag sumailalim ang mga ito sa interogasyon. Cancer, pwede ba ikaw muna magbantay kay Ziggy? Uuwi lang ako sa bahay at kukuha ng mga gamit niya. Pakiusap niya. Bahagyang umiling si Cancer at isinuksok ang mga kamay sa bulsa ng suot nitong jacket. Tatawag na lang ako ng ibang agent para magbantay dito. Sasamahan kita pa uwi. Hindi na, kaya ko naman. Alam ko. Diretso siyang tiningnan ni Cancer. Pero mission kung bantayan ka, Miss Hazel Diwata. Napakunot noo si Hazel. Ha? Paano mo ko naging mission? Hindi mo naman ako kailangan bantayan. May punto ka. Nakibit balikat si Cancer.
Pero sumusunod lang ako sa utos ni Boss Ami. Saglit na natigilan si Hazel bago muling nagsalita. Yan din bang dahilan kung bakit kasama ka sa misyon namin? Oo. Maikli nitong tugon. Kung ganon, sino naman ang humiling na protektahan ako? Muling nakibit-balikat si Cancer. Ewan ko, si Boss ang tanungin mo. Napailing na lamang si Hazel at napabuntong hininga. Kung yan ang misyon mo, sige, samahan mo na lang ako. Tumango si Cancer bago inilabas ang cellphone at tumawag ng ibang agent upang pumalit sa pagbabantay. Ilang minuto lang ang lumipas, dumating na ang mga ito saka sila umalis. Ilang sandali pa, nakarating sila sa kondo nila ni Ziggy. Naiwan si Cancer sa sala habang pumasok naman si Hazel sa silid upang kunin ang mga gamit nito. Habang nag-iimpake, napatingin siya sa secret compartment ng aparador. May kung anong nagtulak sa kanya na buksan yon. Pagkabukas niya, nanlaki ang mga mata niya nang makita ang kalahati ng scroll. Ziggy, it can't be you, right? Hindi ikaw ang nag-utos na patayin si Daddy. Tumulo ang mga luha ni Hazel sa posibilidad na may kinalaman si Ziggy sa nangyari. Dobleng sakit yun para sa kanya, lalo pat naaalala niya ang huling mensaheng natanggap ng Fortress mula sa daddy niya na the collector is closer than I thought. Ikaw ba ang tinutukoy ni Dad? No, imposible. Hindi si Ziggy ang mastermind. Pagkontra niya sa sariling iniisip. Kinuha ni Hazel ang scroll at inilagay sa bag bago siya lumabas ng silid. Naabutan naman niya si Cancer na nakatitig sa pader sa sala. Anong ginagawa mo, Cancer? Sa halip na sumagot, kinutkot nito ang pader. Tama ang hinala ko. May nakatagong kamera dito. Lumapit si Hazel at nagtataka rin siya kung paano nagkaroon ng kamera sa pader nila. Mas lalo tuloy tumataas ang hinala niya na baka sinusubaybayan ni Ziggy ang mga kilos niya kapag wala ito sa bahay. Minsan din ay nararamdaman niyang palaging may sumusunod sa kanya na nagagawa niyang takasan. Pero palaging kumukontra ang puso niya sa isiping yun. Naniniwala pa rin siya na hindi yun magagawa ng ex-fiancé niya. Hindi ko yan napapansin. Madalas kasi akong wala rito sa bahay. Kapag narito naman ako, minsan lang ako tumatambay sa sala. Kaya pala hindi mo to napansin. Dadalhin ko na lang to kay Squirrel at ipapasuri para malaman natin kung sinong naglagay nito sa bahay mo. Itinago nito ang maliit na kamera. Nakuha mo na ba ang mga kailangan mong gamit? Tanong nito sabay tingin sa bag niya. Oo, bumalik na tayo sa ospital. Magkasama pa rin silang bumalik sa ospital. Pagkarating nila ay umalis na rin ang mga agent na nagbabantay roon at sinamahan pa rin siya ni Cancer. Nanatili ito sa labas ng silid habang siya'y nasa tabi ni Ziggy. Kinabukasan, naiwan sa ospital si Cancer para magbantay sandali kay Ziggy. Pumunta naman si Hazel sa headquarters. Nagtungo siya sa opisina ni Boss Ami para ibigay ang kalahati ng scroll. Mabutit nakita mo na ang kalahati ng scroll, Agent Gemini. May ibabalik na natin sa pamahalaan ng lahat ng artifacts na ninakaw ng sindikato. Ipapadala ko na to ngayong hapon. Saad nito pagkakuha sa scroll. Boss, tapos na po ba ang mission ko? Umayos ng upo si Boss Ami saka humalukip-kip. Mission mong ibagsak ang sindikato at halos lahat ng nahuli sa operasyon kagabi ay miyembro nila. Dagdag pa riyan ng pagkuha sa main target na makakapagturo sa iba pang kasapi. Pero nasa coma pa si Mr. Robinson. 2 sa mga mission mo ay nalutas na, pero may isa pa. Tumingin ito ng diretso sa kanya. Mission mo ring mahuli ang pumatay si daddy mo. Nahuli mo na ba siya? Mahigpit na ikinuyom ni Hazel ang mga palad. Nakita ko sa secret compartment sa bahay namin ang kalahati ng scroll. Sa tingin ko, si Ziggy ang naglagay nun dun. Ibig mong sabihin, si Mr. Robinson ang pumatay si daddy mo? Hindi, boss. Hindi yun magagawa ni Ziggy. Mabilis niyang pagtutol. Ngumiti si Boss Ami. Naniniwala ka bang masama ang ex-fiancé mo, Gemini? Mabuting tao si Ziggy, boss. Sa tagal namin magkakilala, hindi ko siya nakitaan ng kahit na anong kasamaan. Oo, naging malamig ang pakikitungo niya sa akin bago ang paghihiwalay namin. Pero naniniwala ako may dahilan yun. Napakabilis na mga pangyayari para bigla siyang mapasok sa illegal na negosyo kung matatag at malakas kumita ang kumpanya niya. Hindi ko pa makumpirma ang lahat pero itataya ko ang buhay ko. Inosente si Ziggy. Good. The strongest form of love is belief and trust in your partner. And you're right. He's innocent. Natigilan si Hazel, ngunit gumaan ang dibdib niya. Totoo po ba, boss? Paano niyo nakumpirma yan? Katatapos lang ng salaysay ng ilan sa mga nahuli kagabi.
Umamin si Hunter Rohinson na tinakot niya si Ziggy para sumunod sa kanya gamit ang buhay mo bilang panakot. At siya rin ang utak ng sindikato. Sandaling tumigil si Boss Ami. Ganoon din ang salaysay ni Mr. Candelaria. Itinuturo niya si Hunter bilang pinagmumula ng lahat. Tungkol naman sa pagkamatay ni Dr. Rafael, tauhan ni Mr. Candelaria ang gumawa nun, sa utos din ng tiyuhin ni Ziggy. Nalaman din namin na dating magkasama sa iisang university si Dr. Rafael at Mr. Candelaria, kaya maaaring siya ang tinutukoy ng kolektor ng daddy mo. Saglit siyang tiningnan ni Boss Ami, tila sinusuri ang reaksyon niya. Gusto mo rin bang marinig ang salaysay ni Miss Devore? Napalunok si Hazel. Gusto niya, pero kinakabahan siya. Ano pong sinabi niya, boss? Your ex-fiancé is their target. Kailangan nilang kumpanya ni Ziggy at ang malinis nitong record. Si Miss Devore ang inilagay nila bilang pain para bantayan at maimpluwensyahan ang bawat galaw niya. Fiancé po ba siya ni Ziggy? Lakas loob niyang tanong. According to her, tinanggihan siya ni Ziggy. So no, hindi sila engaged. Nakahinga ng maluwag si Hazel. Sa unang pagkakataon, humiti siya ng totoo. Salamat sa impormasyon, boss. Consider it my gift to you for your good performance on this mission, with the bonus. Kumunot ang noo niya at muling nagtaka. Anong bonus, boss? Huminto si Boss Ami sandali bago sumagot. Idineklara kong walang pananagutan si Ziggy sa kaso. Siya ang target, pero hindi siya ang suspect. Ang pakikipag-ugnayan niya kay Hunter Rohinson ay naging susi para mahuli ang sindikato. Sa katunayan, siya ang higit na nakatulong sa tagumpay ng misyon. Maraming salamat, boss. Masaya niyang sabi. May isa pa. Nawala ang ngiti ni Hazel at hindi maiwasang kabahan sa seryoso nitong boses. Ano po yun? Ang taong humiling ng protection mo ay si Ziggy Rohinson. Handa niyang gawin ang lahat maging ligtas ka lang, Gemini. Natutop ni Hazel ang sariling bibig habang kusang tumutulo ang kanyang mga luha. Matapos ang lahat, napatunayan niyang mahal pa rin siya ni Ziggy. Pinatunayan nito yon nang saluhin ang balang para sana sa kanya. Kahit ibang kanyang anyo dahil sa suot na prosthetics, nakilala pa rin siya ng puso nito. Boss, nasa coma si Ziggy. Sana payagan mo kung bantayan siya hanggang magising siya. Alright, I'll approve an indefinite leave for you. Report back when you're ready to return as Agent Gemini. Thank you, boss. Walang paglagyan ang tuwa ni Hazel nang payagan siya ni Boss Ami. Napaka-considerate at supportive nito sa kanilang mga agent. Hindi lang mga misyon ang mahalaga rito, kundi maging sila'y pinahahalagahan nito bilang pamilya. Pagkagaling sa opisina ni Boss Ami, bumalik si Hazel sa ospital. Sinalubong naman siya ni Cancer na parang bored at inaantok. Nakatanggap ako ng tawag mula sa opisina ni Boss Ami. Tapos na raw ang misyon ko. Hindi na kita kailangan bantayan. Sabi nito. Okay, salamat, Cancer. Siya nga pala, yung tungkol sa camera na nakuha ko sa bahay mo. Na-trace ni Squirrel ang pinagmulan yun. Isang labandera daw ang naglagay ng camera sa pader at utos yun ni Hunter Rohinson. Ngumiti si Hazel at marahang tumango. Siguro yung labandera nila sa kondo ang naglagay niyon. Salamat sa impormasyon, pero wala na akong pakialam sa bagay na yon. Mas mahalaga ngayon ay ang kaligtasan ni Ziggy. Sige, pupuntahan ko muna siya. Alright, aalis na rin ako. Paalam ni Cancer bago umalis. Sa silid ni Ziggy, wala pa ring senyales ng paggising nito. Hon, please don't sleep for too long. Naghihintay kami ng anak mo. Paggising mo, aayusin natin ang lahat at ibabalik natin ang relasyong minsang sinubok na mga problema. Bulong niya saka ito hinalikan sa noo. Maya-maya, pumasok ang doktor at kinausap siya tungkol sa kondisyon ni Ziggy. Pagkalipas ng 2 linggo, babawasan na namin ang sedative sa pasyente. Seryosong sabi ng doktor habang tinitingnan ng chart ni Ziggy. Kapag masyado siyang tumagal sa medically induced coma, tumataas ang risk ng komplikasyon tulad ng impeksyon, panghihina ng mga organ, at pagiging dependent ng katawan sa gamot. Dr. Mendoza, safe na po ba siya? Pwede na ba siyang magising? Garalgal ang boses na tanong ni Hazel. Huminga ng malalim ang doktor. Hindi pa natin masasabi na safe. Ang totoo, hindi siya simpleng sedated lang. He's in a comatose state. We'll attempt to reduce the medications, pero kailangan nating bantayan kung magkakaroon ng spontaneous response ang katawan niya. Sa ngayon, critical pa rin ang kondisyon niya. Nanlumo si Hazel sa narinig. Ngunit sa harapan ng doktor, wala siyang nagawa kundi tumango at magpakatatag.
Sa mga sumunod na araw, unti-unting binawasan ng sedatives ni Ziggy. Pero walang pagbabago. Kahit simpleng reaksyon ay wala ito. Doon lamang nila napagtanto na nasa deep coma na ang binata. Habang lumilipas sa mga linggo, inilipat ni Hazel si Ziggy sa ibang ospital. Iba't ibang neurologist ang sumuri dito, ngunit pareho lamang ang naging resulta. Nasa comatose state pa rin to. Hindi ako susuko, Ziggy. Umaasa pa rin akong babalik ka sa amin ng anak natin at magiging kumpletong pamilya tayo. Malungkot na sabi ni Hazel habang hawak ang kamay ni Ziggy at ang isang palad ay nasa kanyang tiyan. Lumipas ang mga buwan hanggang umabot ng halos 7 buwan na walang malay si Ziggy. Kabuwanan na rin ni Hazel at isang matinding kirot ang nararamdaman niya sa kanyang tiyan habang naglalakad sa hallway ng ospital. Pupunta pa lang siya sa ICU para bisitahin sana si Ziggy, pero napahinto siya sa paglalakad. Ma'am, ayos ka lang po ba? Tanong ng babaeng nurse na napadaan at inalalayan siya. Nurse, manganganak na yata ako. Humahangos niyang sabi dala ng labis na kirot. Mabilis itong tumawag ng mga kasama at isinakay siya sa wheelchair para dalhin siya sa delivery room. Sa kanilang paglalakad, nakasalubong nila ang mga nagmamadaling doktor at nurse na patungo sa ICU kung nasaan si Ziggy. Anong nangyayari? Tanong niya habang nakatingin sa pintuan ng ICU. Emergency po, ma'am. Nagko-code blue po ang pasyente sa ICU. Sagot ng nurse. Anong code blue? Ibig sabihin po ay nagka-cardiac arrest ang pasyente. Critical po ang lagay niya at posibleng tumigil na ang tibok ng puso niya. Paliwanag ng nurse na patuloy sa pagtulak ng wheelchair. Namilog ang mga mata ni Hazel. Si Ziggy. Mahinang bulong niya. Sandali, dalhin mo ako sa ICU. Kailangan kong puntahan si Ziggy. Ma'am, hindi po pwede. Baka maabutan ka ng panganganak sa hallway. Ibalik mo ang wheelchair o tatakbo ako papuntang ICU. Galit niyang tanong. Walang nagawa ang nurse kundi ibalik ang wheelchair patungong ICU. Pagkarating sa pinto, tumayo siya at sumilip sa glass window. Pilit siyang pinababalik ng nurse sa wheelchair pero hindi siya nakinig. Kitang-kita niya sa glass window ang kaguluhan sa loob hanggang naging tuwid ang guhit sa heartbeat monitor ni Ziggy. No, Ziggy! Sigaw niya. Kasabay niyon, isang matinding sakit ang sumiklab sa kanyang tiyan. Nanghina ang kanyang mga tuhod at nanlabo ang kanyang paningin. Kaagad siyang inalalayan ng nurse na kasama niya. Ma'am, lalabas na po ang bata! Sigaw ng nurse habang nagkakagulo na rin ang paligid niya. Agad itong humila ng stretcher na namataan at magkakatulong ito at iba pang nurse na isinakay doon ng mabilisan si Hazel. Dumating din ang OB niya na naghihintay pa kanina sa delivery room. Wala nang oras dahil nakalabas na ang ulo ni baby. Agad kumilos ang doktor at mga nurse kahit nasa labas sila ng pinto ng ICU. Push! Dinig niyang sabi ng doktor. Kahit nanghihina, pilit niyang inire ang sarili hanggang sa unti-unting mailabas ang sanggol. Pagkatapos ng matinding sakit, napalitan yon ng kakaibang ginhawa nang marinig niya ang malakas na iyak ng kanyang anak. Ligtas ang anak ko. Mahinang bulong ni Hazel habang tuloy-tuloy ang pagpatak ng luha. Pero wala nang ama niya. Ma'am, ililipat na po namin kayo sa recovery room, sabi ng nurse. Hinayaan na lamang ni Hazel ang mga to. Nanghihina siya, hindi lang dahil sa panganganak, kundi pati sa bigat ng pagkawala ni Ziggy. Samantala, sa kabilang pader, kasabay ng pag-iyak ng sanggol, ay ang biglang nagbago ang tunog ng monitor sa ICU. Mula sa tuwid na linya, muling umangat ang mahihinang tibok ng puso ni Ziggy. Doc, bumalik na po ang heartbeat ng pasyente. Masiglang sabi ng nurse. Thank God he's back. Mahinahong sagot ni Dr. Cruz habang nakatingin sa monitor. Nakahinga ang mga ito ng maayos dahil hindi nasayang ang pagod sa pagre-revive sa pasyente. Sa recovery room, hindi pa man nagtatagal nang pumasok si Hazel, hinihingal na dumating ang mag-asawang Violet at Cody Santillanes. Why didn't you tell me you were pregnant? You kept it a secret from me, Hazel. Sambat ng pinsan, ngunit may bahid ng pag-aalala sa mukha at boses. Violet, anong ginagawa niyo dito? Paano niyo nalamang nanganak ako? Sagutin mo muna ang tanong ko, Hazel. Bakit itinago mo sa akin ang pagbubuntis mo? Sana nagkaroon ako ng kutob nang tumatanggi kang bisitahin kita. Tapos malalaman ko na lang na nanganak ka na pala. Napakadaya mo. Sorry, Violet. Wala talaga akong pinagsabihan kahit sino. Gusto ko lang mag-ingat para sa kaligtasan ng anak ko. Sana maintindihan mo kung bakit inilihim ko rin to sa'yo.
Hindi dahil hindi kita pinagkakatiwalaan, kundi dahil ayoko mag-alala ka sa kalagayan ko. May sarili ka ring pamilya at negosyo na kailangang asikasuhin. Ayoko makadagdag sa mga alalahanin mo. Nakakainis ka talaga. Hindi ka naman magiging abala sa akin at mas lalong hindi ka magiging pabigat. Anyway, nangyari na to at wala na akong magagawa. Basta, wag mo na akong pipigilan na damayan ka ha. Nasaan pala ang pamangkin ko? Nasa nursery siya. Baka mamaya dalhin na rin siya rito. Paano mo pala nalaman na nanganak na ako? Umupo si Hazel sa gilid ng higaan niya habang nananatiling nakatayo sa may pinto si Cody. Good timing na tumawag sa akin ng kliyente ng Purple Tech na isang direktor sa ospital na to kanina. Naisipan kong kumustahin ang kalagayan ni Ziggy rito. Alam niya rin kasi na pinsan kita. Then nabanggit niyang nanganak ka na pala, kaya sumugod kami rito. So, kumusta ka naman? Hindi ka ba nahirapan sa panganganak? Hindi na napigilan ni Hazel ang pag-iyak. Kaagad siyang niyakap ng pinsan niya. What's wrong? Healthy naman si baby, di ba? Okay lang si baby. Pero si Ziggy, hindi niya kayang ituloy ang sasabihin nang maalala ang tuwid na linya sa life monitor ni Ziggy kanina. Don't stress yourself, Hazel. Ziggy is safe. Napatingin siya bigla kay Violet. Sinasabi mo ba yan para gumaan na pakiramdam ko, Violet? Ngumiti ito saka inalis ang bakas ng luha sa pisngi niya. Totoo sinasabi ko. Dumaan kami sa ICU kanina para bisitahin si Ziggy bago pumunta dito. Nakasalubong namin ng doktor niya at sinabi nitong nag-agaw buhay siya kanina. Pero ligtas na siya ngayon. Ayon sa kanya, bumalik ang tibok ng puso ni Ziggy kasabay ng pag-iyak ng isang sanggol. Siguro yun ang dahilan para hindi siya tuluyang sumuko. Mas lalong napaiyak si Hazel. Akala niya tuluyan na silang iniwan ni Ziggy. Pero lumalaban pa rin to. Kailangan niya maging malakas para dito at sa kanilang anak. Magpalakas ka, Hazel, para makita mo na ulit si Ziggy. Muling sabi ni Violet. Nakangiting tumango siya. Tila nadagdagan ang kanyang lakas ng loob na magpagaling para muling bumisita kay Ziggy. Hindi rin nagtagal, nagpaalam ng mag-asawa matapos makita ang anak niya. Pagkalipas ng 2 araw mula ng mga anak, muling bumalik si Hazel sa ICU. Ngunit wala na roon si Ziggy. Nurse, nasan ang pasyente rito? Kinakabahan niyang tanong. Ma'am, inilipat na po sa private room ang pasyente. Nagkamalay na po kasi siya kahapon. Nagkamalay na siya? Nurse, anong room number niya? Please sabihin mo. Ibinigay ng nurse ang room number ni Ziggy na agad pinuntahan ni Hazel. Humugot ng malalim na paghinga si Hazel bago naglakas loob na pumasok sa silid. Sandali siyang natigilan nang makitang nakasandal sa headboard si Ziggy habang nakatingin sa labas ng bintana. Malungkot ang mga mata nito na nagpasikip sa dibdib niya. Gising na ito pero mukhang hindi naman masaya. Gising ka na. Mahinang sabi niya, sapat lang para marinig nito. Lumingon to sa kanya at agad na nagbago ang emosyon sa mga mata nito. Tila muling nabuhay nang makita siya. Han, saad nito, ngunit bigla ring natigilan. Sorry, hindi dapat kita ninatawag sa endearment na yun. Hiwalay na tayo at wala na akong karapatan sa'yo. Muli itong tumingin sa bintana at bumalik ang lungkot sa mga mata nito. Lumapit si Hazel at hindi napigilang yakapin si Ziggy. Naramdaman niya ang pagkagulat nito, ngunit kalaunan ay gumanti rin ito ng yakap. Kay tagal niyang hinangad na muling makulong sa bisig ng lalaking pinakamamahal niya. Hazel, hindi ka dapat nandito. Please umalis ka na. Ayokong mapahama ka. Taboy nito, ngunit hindi siya binitiwan. Marahang kumawala si Hazel at agad niyang nakita ang lungkot sa mukha ni Ziggy. Ikinulong niya ang mukha nito sa kanyang mga palad. Nakangiti niyang pinagmasdan ang lalaking kahit minsan ay hindi nawala sa isip at puso niya. Alam ko na ang lahat tungkol sa tiyuhin mo at ang mga ginawa niya para mapapayag kang gumawa ng iligal at mapilitang makipaghiwalay sa akin, Ziggy. Iniligtas mo ako ng gabing yun sa auction room kaya nakomatos ka. Kumunot ang noon nito sa pagkalito. Nasa auction ka ng gabing yun? Bakit hindi kita nakita? Hindi mo ako nakita, pero nakilala ako ng puso mo. Ako ang babaeng nagpapanggap na Maddie Cruzat. Iniligtas mo ako nang mababaril sana ako. Hindi ko maintindihan. Bakit kailangan mo magpanggap? Mula sa muka, hinawakan naman ni Hazel ang kamay ni Ziggy. Sorry kung inilihim ko to sa'yo, Ziggy. Isa akong secret agent at miyembro ng Fortress. Field consultant si Daddy ng organisasyon
At may mga kaibigan siyang agent, kaya na-impluwensyahan nila akong pumasok din doon. Mission kong hanapin ang pumatay kay Daddy at ibagsak ang sindikatong kumuha ng mahalagang artifacts ng bansa. Nag-disguise ako bilang masahista at ako ang Hazel na palagi nagmamasahe sa'yo noon. Pumasok ako sa auction bilang Maddie Cruzat para hulihin ka. Kasi ikaw ang daan para matukoy namin kung sino-sino ang miyembro ng sindikato. Pagkatapos ng nangyari sa auction, nasolve na ang kaso. Matagal nang nakakulong ang uncle mo, si Mr. Candelaria, maging si Miss Devore, at ang mga kasamahan nila sa sindikato. Hindi ko sinabi sa iyo ang tunay kong trabaho dahil delikado ang... Naputo lang sasabihin ni Hazel nang sakupin ni Ziggy ang mga labi niya. I heard enough, hon. Saad nito habang nananatiling magkadikit ang kanilang mga labi. I miss you. I love you. I can't live without you. Please, let's get back together. Hindi pa naman huli ang lahat, di ba? Ako pa rin ba mahal mo? Bumalik na tayo sa dati at ituloy natin ang kasal. Please, hon. Bumalik ka na sa piling ko. Hindi ko intensyon na saktan ka sa mga salitang binitiwan ko para makipaghiwalay sa'yo. Mahal na mahal kita at doble ang sakit nun para sa akin. Alam ko, hon. Nahanap din ng mga CCTV camera sa bahay natin. Si Uncle ang naglagay nun para ipanakot sa akin na hawak niya ang buhay mo. Nasabi na yan sa akin ng boss ko sa organisasyon. At hindi ako maghihintay ng ilang buwan na magising ka para lang lumayo ulit sa'yo. Mahal kita at handa ako makipagbalikan sa'yo. Let's talk about our marriage when you get better. Sa ngayon magpahinga ka muna. Narito lang ako sa tabi mo at hindi kita iiwan hanggang tuluyan kang gumaling. Salamat sa muling pagtanggap sa akin, hon. Hindi mo naman ako iiwan kapag tuluyan na akong gumaling, di ba? Ngumiti si Hazel saka hinalikan ang labi ni Ziggy at mahigpit itong niyakap. Hinding-hindi kita iiwan. Kahit na ano pang problema ang dumating sa buhay natin, wala nang makapaghihiwalay sa ating dalawa. You're right, hon. We're stronger than our problems, and nothing can separate us again. Kampante na ang puso ni Hazel ngayong okay na si Ziggy. Nanatili pa siya ng ilang oras sa silid nito at kinukwento niya rito ang mga nangyari sa ilang buwan na wala itong malay. Nabanggit niyang assistant nito ang pansamantalang namamahala sa kumpanya at paminsan-minsan ay tumutulong din siya. Nasambit din niya na alam niyang pinagbabantayan siya nito sa kasama niyang si Cancer. At higit sa lahat, hindi niya nakalimutang sabihin ang tungkol sa anak nila. We have a child? Gulat nitong tanong. Yes, we have. Kapapanganak ko lang ng isang araw. Kapag pwede na, dadalhin ko siya rito para makita mo siya. God, hon, hindi mo alam kung gaano ako kasaya ngayon sa mga sorpresa mo. Akala ko wala na akong babalik ang buhay dahil wala ka na sa akin. Pero para akong lumulutang sa hangin ngayon sa sobrang gaan ng pakiramdam ko dahil sa kasiyahan. Thank you for making me a dad. And I'm sorry kung wala ako sa tabi mo ng mga anak ka. Actually, nasa tabi kita. Not really, pero magkalapit lang tayo. Nag-agaw buhay ka ng araw na mga anak ako. Sa halip na pumunta sa delivery room, pumunta ako sa ICU para makita ka. Nang mawalan ka ng heartbeat, eksaktong nanganak ako sa mismong pintuan ng ICU. At yun din daw ang pagkakataon na bumalik ang heartbeat mo. Our child was a big help in saving me, along with the doctors. What's the gender of our baby, hon? Babae ang anak natin, at ibinigay kong pangalan sa kanya ay Giselle. Beautiful name, just like her mother. And her father too, because in her mother's eyes, her father is the only handsome guy. He's the best. Thank you for making me proud of myself, hon. You're the best one here. We are both best in our own ways. Nakangiti niyang tugon saka muling yumakap kay Ziggy. Ngayon, kumpleto na ang kasiyahan niya dahil kasama na niya ang ama ng anak niya. Makailang araw lang ay nakilala na rin ni Ziggy si Giselle. Nakatulog dito ang palagi nilang pagbisita para sa mabilis nitong recovery. Hindi rin nagtagal ay nakalabas na ito ng ospital. Umuwi sila sa kondo nila sa Taguig at si Hazel ang personal na nag-alaga rito. Nang tuluyang lumakas si Ziggy matapos ang ilang buwan, bumalik ito sa trabaho at bumili ng mas malawak at malaking bahay para sa kanilang pamilya at doon sila nanirahan. Opisyal na rin ang pagbabalik niya sa trabaho bilang agent na hindi nito tinutulan. Hindi pa man lumilipas ang isang taon, itinuloy na nila ang naudlot nilang kasal na matagal nang nakahanda. Isang ancient-themed wedding ang ginanap at para silang hari at reyna mula sa sinaunang panahon sa kanilang kasuotan.
Si Hazel ay nakasuot ng eleganting flowy gown na may malalim na borda ng ginto at pilak. May mahabang trail na veil at maharlikang headpiece na tila korona. Si Ziggy naman ay nakasuot ng royal-inspired na barong na may detalyadong embroidery, may dark gold accents at mantle na nagbibigay ng makapangyarihang dating. Dumalo sa kasal ang ina ni Hazel at sarili nitong pamilya. Mga kapwa niya agent ng Fortress at ilang kakilala at kaibigan ni Ziggy. Excuse me po, Mr. and Mrs. Rohinson. Magalang nasabi ng photographer. Nakangiting tumingin si Hazel sa lalaki. Ano po yun? Kukunan ko lang po kayo ng family picture. Okay, sure. Ibinigay ng yaya kay Hazel ang bata, saka sila humarap tatlo sa kamera at ngumiti. Sa kislap ng kamera, nakuna ng isang larawan ng masaya at buong pamilya. Isang pamilyang dumaan sa matinding pagsubok, ngunit nagtagumpay sa hamon ng buhay sa tulong ng tunay na pagmamahal. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.